Isang magandang dalaga ang naglalakad sa kalsada, hindi tumitingin sa daan kaya muntik na siyang maapuyan ng tubig. Sa pag-uusap, biglang narinig ni Gixiao ang pangalan ng isang tao na dati niyang minamahal, si Lu Yanchen. Nagkita silang muli pagkatapos ng maraming taon. Hindi alam ni Gixiao kung naaalala pa siya nito o hindi. Ngunit syempre, hindi makakalimutan ni Yanchen at pagkatapos noon ay tinawagan niya ang nakababatang kapatid ni Yanchen upang magtanong tungkol sa kanya. Matapos muling makita si Gixiao, palihim na pumunta si Yanchen sa lugar niya upang tingnan siya mula sa malayo. Dating magkasintahan ang dalawa at napakaganda ng kanilang pagmamahalan. Ang tadhana ay nagtulak kay Gixiao na sumama sa kaibigan sa lungsod kung saan nagtatrabaho si Lu Yanchen na nagkataong nawala ng sasakyan. Tinawagan niya ang lumang numero ni Lu Yanchen para humingi ng tulong at hindi niya inasahang talagang pumunta ito. Si Lu Yanchen ay isang espesyal na pulis ngayon kaya madali siyang natulungan nitong hanapin ang sasakyan. Lihim na tinitigan ni Gixiao, siya ay kasing amo at mapagmalasakit pa rin tulad ng dati. Pagdating sa istasyon upang tapusin ang mga papeles sa pagkuha ng sasakyan, hindi sinasadyang narinig ni Gixiao ang impormasyon mula sa pulis. Tungkol sa mga mamamayan, ang trabaho ay napakaabala kaya hindi siya laging makikita. Matapos bumalik sa hotel si Gixiao, ang kanyang isip ay tila lumulutang kaya iminungkahi ni Yaya na dapat niyang imbitahan si Lu Yanchen para sa isang hapunan. Siya pa rin ang kanilang tagapagligtas at pagkatapos sabihin ito ay tumawag agad si Yaya. Hindi inaasahan na pumayag si Lu Yanchen sa imbitasyon. Sakto naman na sinundo niya ang batang si Xiaonan na anak ng isang miyembro ng malaking koponan kaya dinala niya ito sa date. Si Gixiao ay masiglang-masigla noong una para sa date. Ngunit matapos marinig si Xiaonan na nagpakilala sa sarili bilang anak ni Yanchen, ay unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Inakala na sa loob ng maraming taon ay may sariling pamilya na si Yanchen. Nang tatakbo na sana siya palabas ay bigla siyang nakabangga kay Lu Yanchen. Nakita ang kanyang itsura na nagmamadali at humihingi ng paumanhin. Malamang ay may nahulaan na si Yanchen. Mabuti na lang at maya-maya ay dumating si Mingyu upang linawin ang sitwasyon para sa kanya. Nang malaman ni Gixiao na hindi pala niya tunay na anak si Xiaonan ay gumaan ang kanyang loob at bumalik sa handaan. Ngumiti rin si Yanchen nang makita ang kanyang itsura. Umupo sila sa hapagkainan dahil hindi marunong makipag-usap si Yanchen kaya medyo nailang ang lahat. Si Gixiao lang ang nakakaalam kung ano talaga siya. Si Yanchen noon ay Special Forces ngunit pansamantalang walang trabaho kaya maaari siyang ilipat sa Beijing. Sila ay nag-usap at nag-inuman, nagpahayag din ng pasasalamat kay Yanchen sa pagtulong. Sa gabi, ang niebe dito ay bumabagsak na parang puting ulan. Si Gixiao at Yaya kasama si Lu Yanchen ay lumabas upang kunin ang sasakyan ngunit bigla silang sinalakay ng isang grupo ng mga hindi kilalang bandido. Sila ay marahas na umatake gamit ang mga patpat ngunit syempre, hindi nila kayang talunin si Yanchen. Ikinubli niya ang ulo ni Gixiao ng kanyang jacket at dinala siya sa isang tabi upang panatilihing ligtas. Sa isang iglap ay nahuli ang mga taong iyon at dinala sa istasyon. Lumabas na sila ang mga kasabwat ng mga magnanakaw ng sasakyan kaninang umaga. Dahil sa paghihiganti ay pumunta sila rito upang gumanti. Tumingala si Gixiao kay Yanchen na nag-aalala sa kanya ng husto at tanging ang pagkaantig lang ang kanyang naramdaman. Pagkatapos dalhin ang masasamang tao sa istasyon, si Yanchen na mismo ang naghatid kina Yaya at Gixiao sa hotel. Sa loob ng sasakyan ay wala silang masabi. Ganoon na lang ang kanilang pag-aalangan hanggang sa makarating sila. Si Yanchen ay napakalamig na kahit ang batang si Xiaonan na nagbigay ng pagkakataon sa kanilang dalawa ay hindi niya nagawang kunin. Kinabukasan, pumunta si Yanchen sa pulong kasama ang kanyang boss upang humingi ng pagbibitiw dahil sa maraming pribadong issue. Hindi inaasahan na siya pala ay na-promote. Nailipat siya sa isang lungsod na malapit sa Beijing at ipagpatuloy ang trabaho na ipinagmamalaki ng mga mamamayan. Hindi rin makatanggi si Yanchen. Pumunta siya upang dumalo sa pagdiriwang kasama ang kanyang mga kasamahan. Hindi inaasahan na ibinunyag ni Xiaonan ang kwento nilang dalawa ni Gixiao sa lahat. Kaya tinukso siya ng mga ito at bukod pa rito, gumawa ng paraan ang lahat upang dalhin si Gixiao doon upang tulungan siya. Nag-iimpake na sina Gixiao at Yaya sa sasakyan upang umuwi nang bigla silang nakatanggap ng tawag mula kay Xiaonan. Nagsanib puwersa sila upang imbitahan si Gixiao na makipag-party. Ngunit ang pangunahing layunin ay para pagtagpuin silang dalawa. Noong una ay nag-aatubili pa si Gixiao. Ngunit pagkatapos marinig ang boses ni Yanchen, sa kabilang linya ay pumayag siyang sumakay sa sasakyan. Kinagabihan na dumating ang dalawa sa lugar ni Yanchen. Nang lumitaw si Gixiao sa harap niya, naintindihan na ni Yanchen ang sitwasyon. Nang makita ni Gixiao ang saloobin ni Yanchen at nalaman niyang ang boses niya kanina sa telepono ay gawa-gawa lang ng kanyang kasamahan para lang mapapunta siya roon ay labis siyang hindi natuwa at agad na gustong umuwi. Sa loob ay nakasimangot si Yanchen, hindi niya sinasadyang galitin si Gixiao. Hindi niya alam ang gagawin, biglang nang handa na siyang umalis ay lumapit si Yanchen sa pintuan ng kanyang sasakyan, humingi ng tulong sa kanya sa isang bagay. Iyon ay ang maghanap ng magandang paaralan para kay Xiaonan sa Beijing. Hindi maganda ang pakiramdam ni Gixiao. Ayaw niyang tanggapin ang pakiusap na ito, ngunit nakita niya sa mga mata ni Yanchen na ito ay isang mahalagang pagkakataon upang manatiling konektado kaya lumambot ang puso ni Gixiao at hindi na makatanggi. Umupo sila sa lamesa at si Mingyu ay para pag-usapan ang tungkol kay Xiaonan. Si Gixiao, dahil may kaunting kapakipakinabang na impormasyon ay masigasig din siyang nagpayo sa kanilang dalawa tungkol kay Xiaonan upang maging maayos ang pag-aaral ng bata. Dahil kay Gixiao ay naging mas madali ang lahat, nagpasalamat sa kanya si Mingyu at umalis sa lamesa, iniwan ang espasyo
para sa kanilang dalawa. Katulad ng dati, walang sinabi si Gixiao at Yan Chen, ngunit lihim silang naggisyan sa isa't isa. Hanggang sa umalis na si Gixiao sakay ng kotse, tahimik pa rin niyang tiningnan ang anino niya. Bumalik si Gixiao sa hotel, nanatili roon ng ilang araw pa upang maghanda at ihatid si Xiaonan sa Beijing kasama niya. Hindi siya nakatulog buong gabi. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Yan Chen. Tinawagan siya nito upang pag-usapan ang araw at oras ng pag-alis ni Xiaonan. Ngunit may bakas pa rin ang pag-aalala para kay Gixiao na nagpakilig sa puso niya. Nakita ni Mingyu ang nasa isip ni Yan Chen, ngunit si Yan Chen, hindi na siya nagmamadali, gusto lamang niyang maging maingat sa lahat, lalo na ang relasyon nila ni Gixiao ay hindi talaga maaaring madaliin. Kinaumagahan, pumunta si Mingyu kina Gixiao at Yaya. Gusto niyang ihatid si Yaya sa istasyon ng tren para mag-export. Pagkatapos ihatid si Yaya, gustong samahan ni Xiaonan si Gixiao upang tulungan siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit bago pumunta sa Beijing. Hindi rin nakatanggi si Gixiao. Kasama niya si Yan Chen na dumating sa tirahan ni Xiaonan. Mula kay Yan Chen ay nalaman niya ang totoong sitwasyon ng bata. Naghiwalay ang kanyang mga magulang. Kailangan pa rin ni Mingyu na alagaan ang kanyang matatandang magulang kaya laging gustong tulungan ni Yan Chen si Xiaonan. Ang kabutihan na ito ni Yan Chen ay nagparamdam din ng simpatya kay Gixiao. Habang nag-uusap ay biglang lumapit ang pagitan nilang dalawa. Habang nasa isang romantikong tagpo ay biglang sumingit si Xiaonan na ikinagulat ni Gixiao kaya nabagok ang kanyang ulo sa gilid ng kama at sumigaw ng malakas. Maririnig pa sa hangganan, mabilis na dumating ang oras para sumakay si Xiaonan sa eroplano papuntang Beijing. Maingat na inhatid ni Yan Chen ang dalawa sa paliparan. Sa pag-alis ay lihim din siyang nagbigay ng isang malalim at kakaibang tingin kay Gixiao na nararamdaman din ni Gixiao kahit papaano. Pagdating sa Beijing, si Xiaonan ay masayang tumingin sa paligid. Ang bata ay mas matalino kaysa sa inakala ni Gixiao. Nalaman na niya ang lahat. Pagkatapos ay umuwi ang magtiyahin sa bahay ni Gixiao. Si Xiaonan ay mapagpasensya. Gusto pa niyang gamitin ang kanyang baon para humingi ng tulong kay Gixiao na bilhan siya ng mga bagay. Simula nang may Xiaonan sa bahay, binawasan din ni Gixiao ang kanyang trabaho. Humingi siya ng maagang pag-uwi para alagaan si Xiaonan at ang bata sa bahay. Dahil sa kanyang mga gawi ay nakatulong din siyang makatipid ng marami si Gixiao. Si Gixiao dahil sa pag-aalala ay naghanda rin ng maraming bagay para sa bata. Kinalaunan ay dumating na rin ang araw na lumipat si Luyan Chen pabalik sa Beijing. Nagpaalam siya sa kanyang mga kasamahan at umalis na. Kahit abala sa pag-aalala sa bayarin sa ospital ng kanyang ina, nagpadala pa rin siya ng mensahe kay Gixiao para magtanong tungkol kay Xiaonan. Samantala, si Gixiao ay nakikipagkita sa kanyang mga kakilala upang pag-usapan ang pag-aayos ng paaralan ni Xiaonan. Dahil sa kanyang malawak at magandang koneksyon, pansamantalang nalutas ang problema sa paaralan. Patuloy na inalagaan ni Gixiao si Xiaonan na parang sarili niyang anak. Habang nasa sasakyan ay mausisa pang nagtanong ang bata tungkol sa kwento nilang dalawa ni Yan Chen. Ayaw ding magtago ni Gixiao kay Xiaonan, biglang bumalik ang mga alaala sa kanyang isip. Noong taon na iyon, noong siya ay isang high school student pa, si Yan Chen ay ang kanyang kuya sa paaralan at pinsan pa ng kanyang matalik na kaibigan. Ganoon na lang ang kanilang pagkakakilala at ang kanilang pagkatao ay napakabagay din nakita ni Gixiao ang pagsisikap ni Yan Chen sa lahat ng bagay. Mula sa isyu ng pamilya hanggang sa kanyang pangarap na maging Special Forces Police, kailangan niyang magsumikap upang makamit. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo at isa pa siyang napakabait na binata sa lahat. Ang mga katangiang iyon ni Yan Chen ang umakit sa atensyon ni Gixiao. Noong panahong iyon, pumunta si Gixiao kasama ang lahat sa bahay ni Luyan Chen upang kumain ng isang maliit na handaan. Ang tatay ni Yan Chen ay isang tao na nagdudulot ng gulo kapag nalasing. Nagkataon na si Gixiao ang huling naiwan, hindi sinasadyang nasaksihan niya kung gaano kahirap ang buhay ni Yan Chen. Nang ihatid siya ni Yan Chen pauwi, gusto niya rin siyang bigyan ng lakas ng loob na mag-aral muli upang sa susunod ay makapasa siya sa pagsusulit at maabot ang kanyang pangarap. Hindi siya sinagot ni Yan Chen ng malinaw, tahimik lang siyang ngumiti. Sa araw ng bagong pasukan, labis na natuwa si Gixiao nang marinig niya ang balita na nag-aaral na ulit si Yan Chen. Nang araw na iyon, nasaksihan niya pa ang pagtakbo niya para sa kanyang kaibigan na nagpakilig sa puso ni Gixiao. Anong klase ng tao ang galing sa lahat ng bagay? Kahit na magkaiba sila ng klase, palaging lihim na sumusuporta si Gixiao sa kanya sa iba't ibang paraan. Minsan nagpapadala siya ng pagkain sa kanya. Minsan naman, si Yan Chen ang lihim na nagpapadala ng merienda sa kanya. Tahimik na umusbong ang pag-ibigan nilang dalawa. Isang araw, si Gixiao ay umiiyak na umuwi dahil sa aksidenteng pagkadulas. Noong oras na iyon, si Yan Chen ay nasa tabi niya at nagbibiro. Ngunit dahil doon ay gumanda ang pakiramdam ni Gixiao. Mabilis na dumating ang huling pagsusulit, gumaan din ang pakiramdam ni Gixiao pagkatapos ng pagsusulit. Ngunit lumingon siya sa paligid at hindi niya nakita si Yan Chen. Nang mga sandaling iyon, tinawag siya ng kaibigan niyang si Jian Feng upang umamin ng pag-ibig. Makalipas ang ilang araw, hindi sinasadyang nakita niya si Yan Chen sa harap ng kanyang bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit sila binigyan ng dog food ng isang tiya na ikinahiya nilang dalawa.
Ilang araw pagkaraan, biglang nakipagkita si Luyan Chen kay Gi Xiao sa ospital matapos niyang alagaan ang lola. Ganoon na lang ang kanyang pagkailang habang ipinahayag ang kanyang damdamin kay Gi Xiao. At si Gi Xiao ay matagal nang naghihintay sa araw na ito. Hihintayin lang niyang magsalita siya at agad siyang tatango bilang pagpayag. Mula noon, magkasama na silang dalawa bilang magkasintahan. Napakatamis din ang proseso ng kanilang pag-ibigan. Si Yan Chen ay mahilig pa ring mang-asar sa kanya tulad ng dati. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap siya ng abiso ng pagpasok sa ibang probinsya. Kaya kinailangan nilang mag-long distance relationship. Nangako si Yan Chen sa kanya na madalas siyang makikipag-ugnayan kaya medyo panatag ang loob ni Gi Xiao. Lumipas lang ang panahon at umuwi si Yan Chen sa lungsod dahil sa bakasyon. Sa bakanting oras ay nagtatrabaho siya sa repair shop ng sasakyan ng kanyang ama. Dahil umuwi na ang kanyang nobyo, araw-araw siyang pumupunta sa lugar ni Yan Chen. Hinihintay si Yan Chen na matapos ang trabaho para makipag-usap sa tabi niya. Si Gi Xiao nang makita si Yan Chen ay medyo nagreklamo sa kanya tungkol sa isang lalaking nanliligaw sa kanya sa paaralan. Ngunit dahil sa long distance relationship ay hindi siya maaaring laging nasa tabi niya. Ito ay nagparamdam sa kanya ng kalungkutan. Tahimik siyang tiningnan ni Yan Chen ng ilang sandali. Pagkatapos ay unti-unting naging malabo ang kapaligiran. Ibinagsak niya siya sa kama at ganoon na lang ang pagpapalitan nila ng isang matamis at unang halik. Si Gi Xiao na unang beses hinalikan ay labis na namula. Mula noon, patuloy siyang sumusunod kay Yan Chen na parang maliit niyang buntot. Hindi makapagreklamo si Yan Chen dahil sa kaibig-ibig na itsura ni Gi Xiao. Pagkatapos nito, kinailangan na namang bumalik ni Yan Chen sa ibang lungsod upang mag-aral kaya malungkot na naghiwalay muli si Gi Xiao at ang kanyang kasintahan. Ganoon na lang ang pagbabalik ng mga alaala at natapos din sa panahong iyon. Pagkatapos kumain kasama si Xiaonan, maingat na inuwi ni Gi Xiao ang bata upang matulog ng maaga. Ang kanyang kaibigan na nakakita nito ay medyo nagulat kay Gi Xiao. Nagtanong din kung nakikipag-ugnayan na ba si Yan Chen sa kanya. Ngunit hindi masyadong pinansin ni Gi Xiao. Pagdating pa lang ni Yan Chen sa Beijing ay abala na siya sa pag-aalaga sa kanyang ina sa ospital. Si Zhao minsan na dating may gusto sa kanya ay tumakbo rin doon, sinasamantala ang pagkakataon na tumulong at magbigay ng atensyon. Ngunit hindi siya pinansin ni Yan Chen at umalis na lang. Bumalik siya upang makita ang mga matatandang masters noon sa repair shop ng sasakyan na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang ama ay matanda na ngayon, ngunit dahil sa pagkakautang niya sa pamilya ni Zhao minsan noon, kaya siya ay nahihirapan ngayon. Sa panig naman ni Gi Xiao, medyo nahihirapan din siyang isipin ang tungkol kay Xiaonan. Sa mga sandaling ito ay nakatanggap siya ng balita mula sa isang dating kaibigan na sinasabing bumalik daw si Yan Chen sa Beijing upang maghanda para sa kasal nila ni Minsan. Pagkarinig nito ay parang gumuho siya, ang kanyang dibdib ay masakit na parang hinigpitan. Tumawag siya sa kanya upang ipaalam na ihatid niya si Xiaonan sa kanya ng mas maaga. Si Yan Chen pagkatapos marinig ang boses ni Gi Xiao sa telepono ay medyo nalulungkot. Sa loob ng maraming taon ay hindi niya pa rin siya nakalimutan. Ngayon ay mayroon silang napakalaking agwat sa pagitan nila na medyo nakalulungkot. Kinaumagahan, dinala ni Gi Xiao si Xiaonan sa repair shop ng sasakyan ni Yan Chen. Ang pagbabalik sa lumang lugar ay nagdulot ng pag-aalala sa kanyang puso. Akmang aalis na si Gi Xiao nang pigilan siya ni Xiaonan, gustong manatili siya roon ng mas matagal. Pagpasok sa lumang silid, tahimik na tumingin sa paligid si Gi Xiao. Biglang lumingon si Yan Chen at tinanong siya kung mahal pa ba niya siya. Hindi siya sumagot, gusto lang niyang malaman kung totoo ba ang balitang ikakasal na si Yan Chen. Ang narinig niyang sagot niya ay labis na nagpadismaya sa kanya. Nang aalis na sana siya ay nakita niya si Minsan na tumakbo rin doon na lalong nagpagulo sa kanyang damdamin, inatras niya ang sasakyan at nabangga pa ang pader. Tahimik na nakaupo si Luyan Chen sa loob at walang sinabi kay Minsan kaya nilalamig siya kahit nakatayo lang. Nakita naman ni Xiaonan ang pangyayari at tumakbo siya upang sisihin si Yan Chen na walang puso. Dahil sa labis na sakit ng kalooban, tinawagan ni Gi Xiao si Xiaosan upang humingi ng tulong at samahan siyang kumain. Si Xiaosan noon ay nagkahiwalay din sa kanyang unang pag-ibig dahil kay Minsan. Ngunit ngayon ay masaya na siya sa kanyang bagong kasintahan kaya gusto niyang payuhan si Gi Xiao na kalimutan na si Yan Chen at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ngunit para sa kanya, ang imahe ni Yan Chen ay napakalaki pa rin kaya hindi niya ito malampasan. Ganoon na lang ang malungkot na pagpunta ni Gi Xiao sa restaurant ni Xiao Sam upang kumain. Habang nakaupo sa hapagkainan at nakikipag-usap sa mag-asawang Xiao Sam, nalaman niya ang katotohanan tungkol sa kasunduan ng kasal ni Minsan at Yan Chen. Ilang taon na ang nakalipas nang malugi ang negosyo ng repair shop ng pamilya ni Yan Chen. Malaki ang inutang ng kanyang ama sa pamilya ni Zhao, ngunit hindi ito mabayaran. Kaya ginawa si Yan Chen na pangako ng kasal kay Minsan bilang pambayad utang. Hindi alam ni Yan Chen ang tungkol dito dahil nagtatrabaho siya sa malayo. Pagkabalik niya, gumawa siya ng lahat ng paraan upang makahanap ng solusyon at humingi pa ng tulong sa asawa ni Xiao Sam upang makipagnegosasyon sa pamilya Zhao. Ang kondisyon nila ay kailangan niyang bayaran ang lahat. Handa si Yan Chen na magbayad pa ng sobra bilang kabayaran. Ngunit mahirap ang buhay, nagbayad na ngunit may utang pa rin. Si Xiao Sam ay hindi gusto na mahirapan si Gi Xiao, kaya ayaw niyang makialam pa siya kay Yan Chen. Sa mga sandaling ito, tumawag si Yan Chen kay Xiao Sam. Nang malaman niyang may damdamin pa rin sa kanya si Gi Xiao, gusto niyang tumakbo
upang hanapin siya. Kahit na sinabi ni Xiao Sam na ayaw niya, binigyan pa rin niya ng isa pang pagkakataon si Yan Chen. Dinala ni Xiao Sam si Xiao sa bahay niya upang magpahinga. Mabilis na tumakbo si Yan Chen sa lugar para hanapin siya. Kung hindi lang dahil sa pagkagwapo ni Yan Chen, matagal bago siya tutulungan ni Xiao Sam. Nagulat si Xiao nang makita si Yan Chen sa harap niya. Nagbigay siya ng maikling paliwanag at gusto niyang hintayin siya nito na ayusin ang problema. Unti-unting gumanda ang pakiramdam ni Xiao at ngumiti siya at pumayag sa kanya. Nang nalutas na ni Yan Chen ang isang problema, gumanda ang kanyang pakiramdam at bumalik sa repair shop upang harapin si Xiao na nagalit pa rin sa kanya dahil pinasama niya ang loob ni Xiao. Pinakalma niya ang bata at naging maayos na rin. Maingat din na binili ni Yan Chen si Xiao nan bago siya umalis upang magulat sa malaking koponan. Kung may anumang problema ay huwag na huwag kang pupunta kay Xiao para mag-alala pa siya. Si Xiao nandito ay inaalagaan na ng lahat sa repair shop. Pagkatapos nito, nagulat si Lu Yanchen sa malaking koponan, nakipagkita siya sa kanyang mga superior at sa kanyang mga magiging kasamahan. Si Yanchen sa papel bilang kapitan ay ganoon pa rin katatag. Ipinakalat niya ang mga pangunahing kaalaman para sa malaking koponan sa harap at nagbigay din ng ideolohikal na gawain tungkol sa kalooban na magtrabaho para sa bansa. Ang pagtatanggal ng mga landmine ay hindi madaling gawain. Ibinahagi ni Yanchen ang kanyang praktikal na karanasan sa lahat. Pagkatapos nito ay mabilis siyang nagsagawa ng pagsasanay. Nagsimula ng mahigpit ang pagsasanay mula sa pag-akyat sa pader hanggang sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay at pagsasanay sa kakayahan sa pagtutok sa pagbaril. Lahat ay sinubaybayan ni Yanchen. Siya ay ganoong uri ng profesional na tagapagsanay. Pagkatapos ng trabaho, tumakbo si Yanchen sa kanyang nakatatandang kapatid. Habang nakasakay sa kotse, pinag-usapan din ng magkapatid ang tungkol sa kanilang ama. Gusto ng kanyang kapatid na mag-ambag ng kaunti upang tulungan si Yanchen, ngunit ayaw niya itong tanggapin, sapat na ang mabuting hangarin. Sumakay si Yanchen upang ihatid ang kanyang kapatid na babae pauwi at naghanda upang makipagkita sa kanyang ama kasama ang mag-asawang Xiao Sam upang pag-usapan ang kanyang problema. Nag-alala ang kanyang kapatid na baka saktan si Yanchen ng kanilang ama tulad noong nakaraan, ngunit kalmado lang siya at siya pa ang nagbigay ng ginhawa sa kanyang kapatid. Ganoon na lang ang pagpunta ni Yanchen sa tindahan ni Qin Feng at Xiao Sam. Tinulungan siya ng dalawa na salubungin ang kanyang ama at ang pamilya Zhao sa loob. Abala pa rin sa pag-inom at pag-uusap tungkol sa kasal ang kanyang ama. Nang makita niya si Yanchen ay masaya siyang umiti at nagsalita. Pagdating pa lang ni Yanchen ay desidido na siyang nagpahayag ng pag-urong sa kasal na ikinagalit ng kanyang ama. Ngunit dahil hinila siya ni Qin Feng upang kausapin, hindi nagkaproblema si Yanchen. Sa loob ng silid ay naiwan lang si Yanchen at Zhao minsan, matigas pa rin siyang gumamit ng issue sa edad upang magbigay ng pressure. Gusto niyang makasama si Yanchen anuman ang mangyari. Ngunit syempre, isa lang ang kanyang naging tugon sa babae. Ayaw niyang makipag-usap ng mahaba sa ganitong uri ng tao. Kung hindi dahil sa pakiusap ni Xiao San, tiyak na hindi siya pupunta. Huling-huli na si Haidong sa pag-engganyo kay Minsan tungkol sa pagitan niya at ni Yanchen, ngunit hindi siya mukhang tanggapin ang sinabi. Si Yanchen pagkatapos niyang pansamantalang maayos ang gulo ay bumalik sa kanyang unit upang magtrabaho tulad ng dati. Tinawagan siya ni Xiao sa oras na ito at sinabihan siya na pagkatapos ng bagong taon, si Xiao Nan ay papasok sa paaralan kaya kailangan niya ng magulang na pumunta para makipagkita. Si Mingyu ay abala sa misyon kaya iminungkahi ni Xiao na silang dalawa ang pumalit sa mga magulang ni Xiao Nan. Nang marinig niyang malapit nang umuwi si Xiao para magbagong taon, gusto rin niyang ihatid ito sa destinasyon. Si Yanchen ay tumakbo upang makita si Xiao pagkatapos. Sa pagkakataong ito ay tila hindi na gaanong tensyonado ang dalawa kaysa dati. Bago umalis si Yanchen ay ipinagbigay alam niya kay Xiao na mayroon siyang misyon sa bagong taon kaya hindi siya makakakontak ng madalas. Ito ay nagbigay ng kapayapaan ng isip kay Xiao. Mabilis na dumating ang bagong taon, si Xiao ay umuwi upang ipagdiwang ang Ify kasama ang kanyang pamilya. Samantala, si Yanchen ay tumanggap ng misyon sa buong panahon ng pista opisyal. Sinasanay niya ang koponan na gumamit ng mga robot upang suriin ang mga bomba. Sa araw ng Disti, magsasagawa siya ng mga misyon sa seguridad sa mga lugar na may malalaking pagtatanghal. Kahit abala araw-araw, hindi kailanman nagkamali si Yanchen. Habang nakasakay sa kotse, tahimik niyang inalala ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan noong siya ay nagtatrabaho sa isang hotel. Nakita niya si Xiao na dumaan noon. Noong taon na iyon, si Yanchen ay nagsagawa ng misyon sa isang hotel. Nagkataon na iyon ang lugar kung saan nanatili si Xiao, ngunit hindi sila nagkita. Sa oras na iyon, may natuklasang bomba dito at si Yanchen mismo ang nagtanggal ito. Sa sandaling iyon, naisip din niya si Xiao. Ang mga araw ng bagong taon ni Yanchen ay lumipas lamang sa pagiging abala. Minsan kapag nahawakan niya ang kanyang telepono at nakita ang text message ni Xiao, medyo gumagaan ang kanyang pakiramdam. Mabilis na nabawasan ang trabaho. Si Yanchen ay pansamantalang nagpahinga. Pagkatapos ay tumakbo siya sa lugar ni Haidong upang humiram sa kanya ng formal na suite upang maghanda para sa kanyang nalalapit na pagpupulong sa guro ni Xiao Nan kasama si Xiao.
Kasabay nito ay pumunta rin siya kay Xiaosan upang makipagkita kay Minsan upang pirmahan ang kontrata ng utang sa pagitan ng kanyang ama at ng pamilya ng babae. Kinansela ang napagkasunduang kasal. Nagpupumilit pa rin si Minsan na ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ngunit para kay Yanshen, wala siyang halaga. Pagkatapos ng trabaho, mabilis siyang tumakbo upang sunduin si Gixiao para makipagkita sa guro. Pagbukas pa lang ng pinto, nakilala agad ng anak na babae sa bahay si Yanshen, ngunit hindi siya napansin nito. Sa kanilang pag-uusap, isiniwalat ng magkapatid na tinulungan niya sila sa bundok kaya naaalala nila siya ng husto. At ang pagpupulong ay naganap ng maayos. Pagkatapos ay nagpunta sina Gixiao at Yanshen sa tagpuan kasama ang dalawang kapatid upang kumain. Dahil sa paninira ng nakababatang kapatid na lalaki, nagpapasalamat si Yanshen kay Gixiao sa pagtulong sa kanya ng malaki tungkol kay Xiaonan. Kaya, sa kabila ng mahirap na sitwasyong pinansyal, lihim siyang pumunta sa cashier para bayaran muna ang pagkain noong araw na iyon at pagkatapos ay umalis ng maaga. Nang malaman nito ni Gixiao, medyo gumaan ang kanyang loob. Si Yanshen ay laging ganoon. Dinala ni Yanshen ang homework sa tag-init na ibinigay ng guro kay Xiaonan at kumain sila ng merienda kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagkataon na nakita niya muli ang kaklase ni Gixiao na nagkagusto sa kanya. Nang malaman niya ang tungkol sa pag-ibigan ni Gixiao at Yanshen, ang kanyang masayang kalooban ay naging malungkot. Lasing na si Haidong at gusto rin niyang banggitin ang tungkol sa kanilang paghihiwalay noon na nagpaalala kay Yanshen ng nakaraan. Pagkatapos siyang hiwalayan ni Gixiao, umuwi si Yanshen sa Beijing upang hintayin siya, ngunit matagal siyang naghintay at hindi niya ito nakita, kaya natapos na lang ang kanilang relasyon. Hindi kailanman nakalimutan ni Yanshen si Gixiao, at ngayong may pagkakataon na siya, tiyak na gusto niyang kunin ito. Si Xiaonan, na nanatili sa bahay ni Haidong sa mga araw ng busy, ay nakakain na ngayon kasama si Yanshen sa labas. Dinala pa niya si Xiaonan sa dating kainan kung saan sila madalas pumunta ni Gixiao noon. Sa oras na ito, nag-text si Gixiao upang kumustahin siya at nag-alok din siyang bisitahin si Xiaonan. Pagkatapos marinig ito, hindi maintindihan ni Yanshen kung bakit siya umiti ng palihim sa tuwa. Kaya kasunod nito, si Yanshen ay naghatid kay Xiaonan pauwi ng may magandang kalooban at gusto pa niyang gayain ang bata na mangisda. Samantala, siya mismo ay naglibot-libot lamang sa looban, naghihintay na makita ang pamilyar na kotse ni Gixiao na darating sa harap ng tarangkahan. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, dumating din si Gixiao. Kinuha niya ang langis upang ayusin at panatilihin ang kotse nito upang mapanatili si Gixiao na manatili sa kanya ng mas matagal. Lihim na naunawaan ni Gixiao ang kanyang intensyon at bumalik sa dating silid nito. Nag-usap ang dalawa at binalikan ang mga nakaraang kaganapan. Sa isang sandali nang nagkalapit sila, hindi na napigilan ni Yanshen na yakapin ito. Nang maghahanda na silang magpatuloy sa susunod na hakbang, nahuli sila ni Xiaonan sa gitna ng pagkapahiya. Pinila na lang niya si Xiaonan at iniwan si Gixiao dito na tumatawa ng nahihiya. Hindi inaasahang dumating ang nanay ni Yanshen, medyo awkward siyang tumingin kay Gixiao. Natakot si Gixiao na baka may mali siyang ginawa kaya kusa siyang lumabas para umiwas. Nang maghahanda na siyang umalis, inanyayahan siya ng nanay ni Yanshen na bumisita sa kanilang bahay upang kumain sa susunod. Nang makauwi si Yanshen, nakita niya si Gixiao sa labas. Nang malaman niyang dumating ang kanyang ina, inakala niyang nabastos si Gixiao. Ngunit hindi nakita ni Gixiao na may problema. Sa halip, naramdaman niyang napakabait nito. Matapos maayos ang mga bagay sa pabrika, pumasok silang dalawa sa kusina upang magluto ng mga inihanda nilang binili sa pamilihan ngayon. Masaya at nagkakasundo ang dalawa hanggang sa dumating si Haidong at pansamantala silang naghiwalay. Nalaman din ni Gixiao mula kay Haidong kung gaano karaming problema ang kinaharap ni Yanshen mula sa kanyang pamilya noong araw. Siya at ang kanyang ate ay laging target ng pambubugbog at si Yanshen ay nagtiis din ng marami para protektahan ang kanyang ate. Nagluto sila at kumain. Si Haidong ay laging nalalasing, kaya si Yanshen at Gixiao na lang ang naghatid sa kanya pauwi. Nang maalaala niya na nagkagusto ang kanyang nakababatang kapatid na si Giant Feng kay Gixiao, nagpahayag siya ng mga salita na naging dahilan upang gusto ni Giant Feng na magtago sa lupa sa sobrang hiya. Pagkatapos ay inihatid ni Yanshen si Gixiao sa bahay ni Xiaosan, at pagdating nila, hindi pa rin siya bumaba ng kotse at nakipag-usap sa kanya. Naramdaman ni Yanshen na kung hindi siya hinanap ni Gixiao noong araw na iyon, malamang ay wala siyang sapat na lakas ng loob upang bumalik dito. Ngunit dahil kay Gixiao, unti-unting nagbabago ang lahat. Nagpaalam siya sa kanya ng may pag-aatubili. Hindi nakatulog si Gixiao noong gabing iyon dahil sa tuwa, at si Yanshen naman, dahil hindi niya kayang umalis, ay nakaparada pa rin sa harap ng bahay nito, at umalis pagkatapos ng ilang sandali. Kinabukasan, paggising ni Gixiao, narinig niya si Xiaosan na nagsasabing nagdala si Yanshen ng almusal para sa kanya. Agad na nagising si Gixiao, tumakbo palabas para makita siya, at nakipagkita sa kanya si Yanshen. Ito rin ay upang ipaalam sa kanya na sa susunod na ilang araw, magsasagawa siya ng isang lihim na misyon at hindi niya magagamit ang kanyang telepono. Hindi gusto ni Yanshen na mag-alala si Gixiao, at syempre, naiintindihan din siya ni Gixiao. Pagkatapos magpatuloy si Yanshen sa kanyang trabaho, nag-focus din si Gixiao sa kanyang mga proyekto kasama ang kanyang mga kasosyo. Nang maghahanda na siyang umalis para sa business trip, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Medyo kinabahan si Gixiao, hindi niya inaasahang pumunta ito rito para hanapin siya. Pagdating ni Gixiao sa airport at nakita ang kanyang ama, napilitan siyang umupo at makipag-usap sa kanya sandali. Ang ama ni Gixiao ay hindi mukhang mahigpit na magulang at gusto pa niyang ipagpalit ang bahay at bumili ng kotse
para sa kanya. Ngunit para kay Gixiao, palagi siyang may espesyal na distansya mula sa kanya. Sa huli, salamat sa pagmamadali ni Tuan Ru, nakahanap siya ng pagkakataon na tumakas muna upang maiwasan ang pagpapatuloy ng pilit na pag-uusap na ito. Si Yan Shen naman sa batalyon ay nagsimula na ring isagawa ang kanyang misyon. Ang kanyang koponan at isa pang espesyal na puwersa ay magsasagawa ng pagsasanay sa pamamagitan ng pagpapaligsahan sa iba't ibang anyo. Si Yan Shen, na may malawak na karanasan, ay nanguna sa koponan sa pag-akyat sa pader, pagtawid sa mga lupain, pagtawid sa disyerto, at pagbaril sa malayo. Nagawa niyang malampasan ang lahat ng matagumpay at nanalo. Pagkatapos nito, isinagawa rin ni Yan Shen ang aktwal na pagtanggal ng bomba na direktang ipinakita sa screen para sa pagsasanay ng mga espesyal na puwersa sa koponan. Ginamit niya ang kanyang maraming taong karanasan, maingat na lumapit at matagumpay na tinanggal ang bomba sa gitna ng hiyawan ng lahat. Lahat ay lubos na humanga sa isang Yan Shen na tulad nito. Pagkatapos ay tinawagan siya ng kanyang dating unit upang ipaalam sa kanya na mayroon silang lead sa isang lumang misyon, kaya nais niyang bumalik sa kanyang dating unit sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, abala si Gixiao sa kanyang mga proyekto sa trabaho nang bigla siyang nakatanggap ng tawag na humihiling na sunduin si Xiaonan. Dahil malayo ang bahay ni Haidong, napakahirap para sa kanya na sunduin ang bata sa tuwing kailangan. Ngunit dahil sa pakiusap ng kanyang kapatid na si Yan Shen, hindi siya nag-atubili. Nag-isip sandali si Gixiao at iminungkahi na iwan muna si Xiaonan sa bahay niya sa loob ng isang linggo. Sa paano man mas magiging madali para sa kanya ang paghahatid sundo sa bata. Habang wala si Yan Shen, si Gixiao ang mag-aalaga kay Xiaonan. Gusto ni Xiaonan na matulog kasama si Tuan Ru noong gabing iyon. Kinabukasan, tumawag si Mingyu. Si Tuan Ru ang hindi sinasadyang sumagot sa tawag kaya nalaman niya ang tungkol sa pag-aalaga ni Gixiao kay Xiaonan at tumawag siya para ipaalam kay Yan Shen. Si Yan Shen ay abala sa trabaho at inakala pa rin niya na si Xiaonan ay kasama ni Haidong hanggang sa tumawag si Mingyu. Agad niyang inayos ang kanyang oras upang hanapin si Gixiao upang pasalamatan ito at para na rin sunduin si Xiaonan. Inihatid muna ni Xiaonan si Yan Shen sa bahay ni Gixiao at nanatili siya doon habang ang bata ay nakatulog sa sofa. Pagbalik ni Gixiao at nakita ang eksenang ito, tahimik siyang lumapit upang titigan ang kagandahan sa mukha nito. Pagkatapos ay nagising si Yan Shen, kaya nagpanatili ng distansya si Gixiao sa kanya. Nang maghahanda na siyang ihatid si Xiaonan pauwi, naghanap si Yan Shen ng pagkakataon upang yayain si Gixiao na pumunta at maglaro sa kanyang pabrika. Tuwang-tuwa si Gixiao nang marinig ito at sumama sa kanya. Ngunit hindi pa sila nagtatagal sa pag-uusap nang hindi sinasadyang dumating ang ama ni Yan Shen. Sa kanyang bastos na pag-ugali, hindi maaaring hayaan ni Yan Shen na makita niya si Gixiao ng ganoon kaya dinala niya ito sa ibang lugar. Ito ay ang pizza parlor na dating pag-aari ng asawa ni Xiaosan, na humiling sa kanya na pumunta rito upang suriin ang security camera. Nang makita ni Gixiao ang kapaligiran, ay naalala niya ang maraming lumang pangyayari, kaya gusto niyang balikan ang maraming alaala kay Yan Shen. Nagtawanan at nag-usap lang sila ng masaya hanggang sa may isang security guard na nag-akalang mga estranghero sila ang pumasok at humadlang sa kanila. Nang malaman niyang si Yan Shen iyon, huminto na siya sa pagtatanong. Pagkatapos ay inihatid ni Yan Shen si Gixiao sa bahay ni Xiaosan. Tulad ng dati, hindi pa rin siya umuwi at hinintay siya sa ibaba habang nasa balkonahe siya. Tinawagan niya si Gixiao. Inanyayahan niya itong bumalik sa Chinan kasama niya para bumawi sa hindi magandang pagkikita nila noong nakaraan at walang problema kay Gixiao. Agad siyang pumayag na masaya siyang babalik kasama niya. Ilang araw pagkatapos magplano, babalik sila ni Luyan Shen sa Chinan sa loob ng 2 linggo. Nag-aalala si Tuan Ru kay Xiaonan nang makita niyang malayo ang biyahe ng dalawa. Nag-alok siyang alagaan ang bata. Nagulat din si Gixiao. Pagkatapos ay nagkita silang dalawa sa lugar ni Xiaosan. Sumakay sila sa sasakyan upang maghanda sa pag-alis. Nag-aalala si Xiaosan kay Gixiao. Inatasan niya ito ng iba't ibang bagay. At pagkatapos ay ang mga pag-iingat sa kaligtasan na naging sanhi upang si Gixiao ay mahiya at gustong pumasok sa kotse upang magtago. Si Yan Shen ay nagmaneho ng kotse ng mabilis sa kalsada. Sinimulan nilang dalawa ang biyahe ng komportable. Ang tanawin ay napakaganda rin. Si Yan Shen ang nagmamaneho kaya gumamit pa siya ng mapa sa papel na ikinagulat niya. Habang nag-uusap sila sa biyahe, naunawaan niya. Ang Gixiao na kilala ni Yan Shen ay mas mature na ngayon. Alam niya kung paano mag-alala para sa kinabukasan. Alam niya kung paano tingnan ang realidad. Alam niyang hindi mapapanatag ang mga tao sa paligid niya kapag ipinagkatiwala nila si Gixiao sa kanya sa ganitong sitwasyon. Kaya palagi siyang nagtitiyak sa kanya. Sa loob lamang ng 2 taon ay mababayaran na niya ang lahat ng utang. Pagkatapos ay papakasalan niya ito. Sa labas, naisip ni Gixiao na nagbibiro lang siya. Ngunit sa loob, bigla siyang kinilig. Pagdating nila sa lugar ng pahingahan, sinalubong sila ng nakababatang kapatid ni Yan Shen na si Sun Hao. Sa malamig na panahon ay nagkaroon sila ng isang mainit na kainan ng magkasama. At si Sun Hao, na napakabunganga, ay hindi sinasadyang ikinuwento ang tungkol sa lumang insidente nang mabanggaan si Yan Shen ng bala habang nasa misyon. Ito ay ikinagulat ng labis ni Gixiao. Hindi niya naisip kung ano ang kinailangan niyang harapin sa mga nakaraang taon. Ang silid na inihanda para kay Gixiao ay hindi inaasahang isang double room para sa mga magkasintahan.
kaya't pagdating nila sa pinto, nagawa lamang nilang tumingin sa isa't isa ng lihim na namumula. Ngunit ang tingin ni Yan Shen sa oras na ito ay naging matatag. Hindi siya nag-atubiling lumapit at hinalikan si Gixiao. Pumasok lang silang dalawa sa silid sa ilalim ng isang maibiging at matamis na kapaligiran. Hindi sinasadyang nahawakan ni Gixiao ang dating sugat ni Yan Shen sa oras na ito at nakaramdam ng labis na pagdadalamhati. Hindi na rin naglihim si Yan Shen at sinabi sa kanya na ang kanyang trabaho sa loob ng maraming taon ay hindi lamang pagtanggal ng mga bomba at mina. Ngunit kinakaharap din niya ang mga ganitong kaso kaya talagang hindi madali. Nakiramay si Gixiao sa hirap ni Yan Shen kaya tahimik niya itong niyakap. Pagkatapos ay kusa siyang pumunta upang matulog kasama si Sun Hao. Hindi lumagpas sa limitasyon sa kanya. Huli sa gabing iyon, hinanap ni Yan Shen ang kanyang dating kaibigan upang magtanong tungkol sa nakaraan. Matagal na niyang dinadala ang maraming kalungkutan tungkol sa pagkawala ng kanyang dating kapitan. Kinaumagahan, paglabas pa lang ni Gixiao ay nakita na niya si Yan Shen na naghihintay sa kanya doon. Ang niebe ay makapal at malamig kaya agad siyang niyakap ni Yan Shen. Pagkatapos ng ilang sandali, ang pagsikat ng araw ay naging napakaganda at kaakit-akit. Sa liwanag ng bukang liwayway, ang kanilang pag-ibig ay tila sumikat, dahan-dahan ngunit napakapayapa. Si Xiao Nan sa Beijing sa oras na ito ay masayang sumama kay Tuan Ru sa trabaho at pagkain. Ang dalawa ay nagkataong nagkasundo ng hindi sinasadya. Pagkatapos ay inanyayahan sina Lu Yan Shen at Gixiao ng pamilya ni Sun Hao sa isang mainit na pagkain. Biglang nakatanggap ng tawag si Yan Shen, kaya humingi siya ng pahintulot na lumabas. Hindi niya inaasahan na ang tumawag sa kabilang linya ay si Giyu Anshan, ang ama ni Gixiao. Nalaman ng ama ni Gixiao mula sa mga tao sa paligid niya na nagkabalikan sila at tumawag siya kay Yan Shen upang pagbawalan siya. Hindi siya nasisiyahan sa kalagayan ng pamilya ni Yan Shen. Iniisip na hindi ito karapat-dapat kay Gixiao, kaya talagang hindi siya sumasang-ayon. Pagkatapos noon, inilipat din ni Yan Shen ang tawag kay Gixiao. Nang marinig niyang tumatawag ang kanyang ama, labis siyang naasar, at kahit anong pagsubok ng kanyang ama, napigilan siya, talagang hindi siya papayag. Pagkatapos makipaghiwalay sa kanyang ama, tumakbo si Gixiao kay Yan Shen para aliwin ito. At ang matigas na espiritu ni Yan Shen ay hindi rin natalo dahil sa mga salitang iyon. Sinamahan niya si Gixiao sa pagbisita sa libingan ng mga nasawing kasamahan at nagpaalam kay Sun Hao at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Lalong kumapal ang puting niebe, sa biyaheng iyon nalaman pa ni Yan Shen ang tungkol sa kasalukuyang buhay ni Gixiao. Siya ay nagtatrabaho bilang isang mamumuhunan, naglalakbay sa iba't ibang lugar upang maghanap ng mga potensyal na modelo. Ang mundo sa pagitan nilang dalawa ay ibang-iba. Ngunit para kay Gixiao, hindi iyon malaking problema. Siya ay nagpapaunlad ng ekonomiya, siya naman ay nagpoprotekta sa bansa. Pareho silang nag-aambag sa bansa. Habang nasa biyahe, biglang nagkaproblema ang sasakyan ni Yan Shen at kinailangang huminto. Ipinarada ni Yan Shen ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sa isang tingin pa lang ay alam na niyang na flat ang gulong. Mabuti na lang at may kasanayan na siya, kaya hindi ito masyadong mahirap para sa kanya. Habang abala si Yan Shen sa gulong, si Gixiao ay tulad ng dati. Masigla siyang umupo sa tabi niya at pinanood siya. Pagkatapos maayos ang sasakyan, ayaw pa rin nilang umalis at humiga pa sila sa niebe para maglaro at nagpatuloy lang sila sa paglalakbay nang may nagpaalala sa kanila. Pagkatapos ng kaunting biyahe, nakarating na sila sa Chinan. Pagtanggap pa lang ng silid, labis na natuwa si Gixiao sa malaking silid, ngunit dahil may kailangan si Yan Shen na umalis kaagad, napilitan siyang manatili sa silid at hintayin ang pagbalik nito. Tumakbo si Yan Shen upang makipagkita sa kapitan, at kasabay nito, inatasan din siyang mag-imbestiga sa mga dating magnanakaw ng sasakyan. Mula sa pag-amin ng mga ito ay natuklasan na may mga bomba pa ring nakalagay kaya bitiyak na hindi ito maaaring baliwalain ni Yan Shen. Si Gixiao, na nasa silid, ay biglang nakaramdam ng masamang kutob at mas nag-alala siya nang hindi niya makontak si Yan Shen. Sa sandaling ito, tumakbo ang subordinate nito upang ihatid ang mensahe nito para sa kanya, kaya alam ni Gixiao na may masamang nangyayari. Si Yan Shen ay nakarating na sa lugar kung saan inilagay ng kriminal ang bomba. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na maghanda ng mabuti at siya mismo ang direktang magtatanggal ng bomba ngayon. Sa isang iglap, naalala muli ni Yan Shen ang nakaraan, naalala ang imahe ng kanyang kapitan na nagmamaneho ng sasakyan at nagbuwis ng buhay. Iyon din ang dahilan kung bakit nagbitiw si Yan Shen sa kanyang posisyon, ngunit hindi ito sinang-ayunan. Dahil palagi niyang nararamdaman na kailangan niyang panagutan ang sakripisyo ng kapitan, patuloy niyang sinisisi ang sarili. Pagkatapos ay pumasok si Yan Shen dahil sa sapilitan na sitwasyon, kailangan niyang tanggalin ang kanyang protective gear upang matanggal ang bomba, at ito rin ay hindi sinasadyang naglagay sa kanya sa isang mas mataas na peligro. Sinuri ni Lu Yan Shen ang dami ng pampasabog sa bomba at naramdaman niyang kailangan niya talagang isugal ang kanyang buhay sa pagkakataong ito. Sa kabila ng paghikayat ng kanyang mga kasamahan na huwag, nagpa siya pa rin si Yan Shen na hubarin ang kanyang protective suit at gumapang sa loob upang tanggalin ang detonator. Hinihintay ni Gixiao hanggang gabi, ngunit hindi pa rin niya makita si Yan Shen. Labis siyang nag-alala at halos maiyak, ngunit wala siyang magawa. Nagawa lang niyang ipagpatuloy ang paghihintay sa dilim. Pagkatapos ng matagal na paghihintay at pakiramdam na hindi maganda, naghanap siya ng gamot upang inumin at pagkatapos ay nakatulog sa kama. Si Yan Shen naman ay nakatuon sa pagtanggal ng detonator. Hinulaan ng kapitan sa interrogation room na malapit na ang oras ng pagsabog ng bomba, kaya kailangan ni Yan Shen na bumilis pa. Labis na maingat
Umiingat si Yan Shen sa gitna ng pagkautal ng kanyang mga kasamahan. Sa wakas ay matagumpay niyang naputol ang detonator. Ang susunod na hakbang ay maingat na dalhin ang bomba palabas. Ang balita na natanggal ni Yan Shen ang detonator ay nagpahinga sa lahat. Sa isang iglap, hinarap niya ang kamatayan, ngunit natapos niya ang misyon. Kinabukasan, umaga, bumalik si Yan Shen sa silid. Pagpasok pa lang niya ay nakita niya si Geek Xiao na nakatulog doon. Nakabalot sa kumot na parang maliit na kokoon. Sa simula inakala ni Yan Shen na inaantok lang ito, ngunit pagkatapos ay nalaman niyang maisakit si Geek Xiao. Agad siyang naghanap ng basang tuwalya, binasa ng maligamam na tubig upang alagaan ito. Kahit na hindi siya natulog sa buong gabi, para kay Yan Shen, si Geek Xiao pa rin ang pinakamahalaga sa kanya. Inalagaan ni Yan Shen si Geek Xiao sandali at nakatulog din sa silya dahil sa pagod. Kuai Hugh ay unang beses na humarap sa ganitong sitwasyon, kaya bilabis siyang natatakot. Ayaw niyang mawala ang pagkakataon kaya nag-propose siya kay Vim Tide. Pagbalik nila, magpapakasal sila, kaya kahit paano ay gagaan ang kanyang pakiramdam. Hindi nagsalita si Vim Tide, umiti lang at niyakap siya. Pagkatapos ng magdamag na paghihintay, sa wakas ay makakasama na ni Kuai Hugh si Vim Tide, at sa tabi niya, pakiramdam niya ay mas panatag siya kaysa dati. Dahil takot siyang umalis siya, patuloy na inulit ni Kuai Hugh, pinatunayan ang tungkol sa pagpapakasal nila. Nang pumasok si Vim Tide sa banyo, si Kuai Hugh na nakatayo sa labas ay tila naramdaman ang mahirap na kalagayan nito, kaya nagtanong siya. Hindi na niya itinago pa at isinalaysay ang lahat ng nangyari noong nakaraan. Tungkol sa kanyang paghihirap dahil palaging iniisip na siya pa rin sana ang nagsakripisyo noon at hindi ang kapitan. Ang grupo ng mga kriminal na iyon ay nahuli na niya, ngunit ang paghihirap ay hindi pa rin lubos na nawawala. Nang marinig ni Kuai Hugh ang pagtatapat ni Vim Tide, lalo siyang napanatag dahil ngayon ay kaya na niyang magbahagi sa kanya. Tapos na ang lahat, hindi na magdurusa pa si Vim Tide tulad ng dati. Ngayon ay gusto pa niya siyang dalhin sa mga kasamahan niya sa dating kumpanya upang ipakilala bilang asawa. Pareho silang nakasuot ng maayos, si Vim Tide na bihirang magpakita ng pagkaastig ay nagsuot pa ng itim na salamin para maging mas cool. Ang kanyang mga kasamahan ay nagulo nang makita pa lang si Kuai Hugh. Hinamon pa nila si Vim Tide na kargahin si Kuai Hugh at tumakbo sa paligid ng bakuran. Si Vim Tide ay syempre hindi magpapatalo, kaya kinarga niya si Kuai Hugh sa likod at masayang tumakbo paikot. Pagkatapos ng hamon na tumakbo sa bakuran, si Vim Tide at Kuai Hugh ay masaya ring kumain at uminom kasama ang lahat. Kinagabihan, inanyayahan silang manatili sa silid na dating kwarto ni Vim Tide. Pagpasok, masayang lumingon si Kuai Hugh. Ngunit dahil puro mga kasamahan lang sa kumpanya ang narito, wala ring banyo para sa babae. Kailangang bantayan siya ni Vim Tide sa labas kapag gustong magbanyo ni Kuai Hugh. Pagbalik nila sa silid, nakita rin nila ang dating pinuno ni Vim Tide na bumisita at nang malaman na ikakasal na si Vim Tide, natuwa rin ito para sa kanya at nagbigay ng pagpapala. Natulog silang dalawa ng isang gabi sa silid. Nagsanay siyang tumakbo, gumapang at lumampas sa mga hadlang bago siya bumalik upang maligo at gisingin si Kuai Hugh. Pagdilat pa lang ni Kuai Hugh, nasaksihan na niya ang kanyang kasintahan na nagpapawis ng maaga at ito ay nakakagana. Pagkatapos mag-usap sandali, inihayag ni Vim Tide ang tungkol sa nangyari noong taon na iyon, noong nagmisyon siya. Nakita niya si Kuai Hugh minsan, ngunit hindi siya nito hinanap kaagad. Iyon ang pinagsisisihan niya ng labis. Sinulyapan siya ni Kuai Hugh nang may pagtatampo, isang mahalagang bagay na itinago pa rin niya sa kanya ng matagal. Nang sapat na silang nakapag-usap, gusto ni Vim Tide na lumabas at bumili ng almusal para kay Kuai Hugh. Gusto ni Kuai Hugh na sumama sa kanya, ngunit paglabas pa lang nila ng pinto, nakita na niya ang ilang dosenang kasamahan na nakapalibot sa harap ng silid. Nagkunwari silang walang pakialam, ngunit ang totoo ay palihim silang nakikinig sa usapan nilang dalawa. Dahil labis na nahihiya si Kuai Hugh, nagpasya na lang siyang manatili sa silid para maging ligtas. Ngunit si Kuai Hugh ay hindi rin mapapanatag sa silid kasama ang mga kasamahan niya. Nagdatingan sila at marami ang curious na magtanong tungkol sa relasyon nila ni Vim Tide. Naalala ni Kuai Hugh ang sandali ng kanilang paghihiwalay. Lahat ay curious kung bakit sila naghiwalay noon. At si Kuai Hugh ay naiisip na lang na ito ay dahil sa kanyang pagiging bata. Noong panahong iyon, nag-aaral si Vim Tide sa malayo, pagkatapos ay sunod-sunod na tumatanggap ng mga misyon, laging abala at walang oras para makasama siya. Ang oras ng pagkikita nilang dalawa ay lalong nagiging bihira na naging dahilan para maramdaman ni Kuai Hugh na para siyang pinahirapan. Kapag may problema ay walang taong nasa tabi niya. Ang matagal na pagtitiis ay nagdulot ng paghihiwalay at nagpasya si Kuai Hugh na makipag-break sa kanya dahil dito. At sa mismong oras na ito ay nakabalik na rin si Vim Tide. Nandito na pala siya kanina pa, narinig niya ang pagkukwento ni Kuai Hugh at mas naunawaan pa niya ang damdamin nito noong taong iyon. Nagdala siya ng siopaw na may palaman na karne para sa kanya at tiningnan siya ng puno ng pagmamahal. Maya-maya ay dumating si Min para tawagin siya dahil may kailangan siyang puntahan. Ang mga tao mula sa kumpanya ng bomba ay nagdala ng mga eksperto at mga estudyante para makipagkita sa kanya upang makakuha ng karagdagang kinakailangang kaalaman. Dahil si Vim Tide pa rin ang may karanasan. Ang maraming praktikal na karanasan ay nagpapatunay na siya ay isang mapagkakatiwalaang tao sa larangan. Bago pa man, tumawag na rin siya upang kumustahin si Kuai Hugh. Ang malumanay niyang tono ay nakakapagpabigla sa mga kasamahan. Si Kuai Hugh naman ay mag-isang kumain ng tanghalian sa kantina. Hindi niya sinasadyang makita ang isang bihirang babae dito. Dumating din siya upang bisitahin ang kanyang kasintahan, kaya gusto niyang makipag-usap kay Kuai Hugh. Si Tionam na naninirahan pansamantala kasama si Onhu sa loob ng ilang linggo ay tila mas maayos na ang kalagayan. Si Onhu ay mukhang inaalagaan ang sarili
sarili, ngunit talagang nagmamalasakit sa mga bata. Siya ay nakikiramay sa mga batang tulad ni Tiunam kaya buong puso siyang nag-aalaga sa kanila. Si Vim Tiden ay abala sa kining sa buong umaga at sa wakas ay pinayagan ng makabalik kay Kwai Hyu. Binilhan niya ito ng ilang bagay at sinabihan siyang maghanda upang makipagkita sa isang mahalagang tao. Isang taong itinuturing niyang pamilya. Si Vim Tiden at Kwai Hyu ay bumili ng maraming bagay at dinala ito sa bahay ng dating pinuno. Ang nagbukas ng pinto ay ang asawa nito. Itinuturing din si Vim Tiden na parang sarili niyang anak. Nang malaman niyang ikakasal na siya, labis siyang natuwa. Silang tatlo ay umupo at kumain ng isang masarap na hapunan. Nagdala pa siya ng ilang pulseras bilang regalo kay Vim Tiden. Itinuturing niya itong parang sarili niyang anak kaya taos puso siyang umaasa na magiging masaya ito. Nang magpaalam, ayaw nilang magkahiwalay. Umalis si Kwai Hyu sakay ng kotse at patuloy na hinawakan ang pulseras na natanggap niya bilang regalo kay Vim Tiden. Tiyak na pahalagahan ito ni Kwai Hyu na parang isang kayamanan. Pagkatapos makipagkita sa asawa ng dating pinuno, bumalik si Vim Tiden sa mga kasamahan niya sa kumpanya. Sa nakalipas na mga araw ay tinukso nila siya tungkol sa kanyang asawa. Ngunit ang totoo, sa kalooban nila ay labis silang naantig at gustong umiyak. Natatakot din sila na matagal pa bago siya makabalik dito sa pagkakataong ito. Lihim na tiningnan ni Kwai Hyu ang anyo niya at ng kanyang mga kasamahan mula sa malayo. Natulog silang dalawa ng isang gabi. Kinaumagahan, nang handa na silang umalis, hindi nila inaasahang susunduin sila ng lahat. Ang mga kasamahan sa kumpanya ay nakasuot ng unipormeng pang-espesyal na puwersa. Seryosong binati si Vim Tiden na parang isang maringgal na pamamaalam. Si Vim Tiden ay hindi rin makatiis. Mahinang isinuot lang niya ang kanyang salamin para itago ang kanyang tingin at pinayagan na umandar ang sasakyan. Mabilis na nakabalik sa Beijing si Kwai Hyu at Vim Tiden. Sa pagkakataong ito ay tiyak nang magsasama sila, kaya di nanatili si Vim Tiden sa bahay niya upang alagaan si Kwai Hyu ng kaunti. Inayos niya ang mga gamit sa bahay at tinulungan pa siyang linisin ang kusina. Kahit pa maghanap si Kwai Hyu sa langit, hindi siya makakahanap ng ganitong perpektong kasintahan. Nang makita niyang gustong kumain ni Kwai Hyu ng mainit na bagay, nagluto agad siya para sa kanya. Pagkatapos ay buong pagmamahal niya pang binuhat ang kanyang mapaglarong kasintahan papunta sa kwarto para makapagpahinga ito. Si Kwai Hyu ay nag-aalala na si Vim Tiden ay labis pa ring naghihirap kaya dahan-dahan niya itong inaliw. Si Vim Tiden ay isang perpektong espesyal na pulis, walang sinuman ang makakapalit sa kanya. Habang naglalandian silang dalawa, biglang tumawag ang kapatid niya at nagbalita tungkol sa kanilang ama na naging dahilan para umalis siya kaagad. Ang kanyang ama ay lasing at gumagawa ng gulo sa kalye. Si Vim Tiden lang ang may kakayahang ihatid siya pauwi at harapin ang ama na ito. Mariing sinabi ni Vim Tiden na huwag na siyang lumapit pa sa magiging pamilya niya. Ang kanyang buhay ay siya na ang nagpasya at ayaw na niyang makipagtalo pa sa mga walang kabuluhang bagay na ito. Pagkasabi noon, mabilis na umalis si Vim Tiden. Hindi na inintindi pa ni Vim Tiden ang tungkol sa kanyang ama at bumalik na sa Beijing. Kinaumagahan, nagmadali siyang kumain ng almusal para makauwi at ipagluto ng almusal si Kwai Hyu. Si Vim Tiden mismo ang gumawa ng dumplings para sa kanya at umalis muna. Pagkagising pa lang ni Kwai Hyu ay nakita na niya ang masarap na almusal mula kay Vim Tiden at masaya siyang dinalhan ng isang bahagi si On-Hu sa trabaho. Tinulungan din niya si Min-es na ihatid ang liham na nais nitong ipadala kay On-Hu sa Tinin. Pagkatapos basahin ni On-Hu ang liham, gusto niyang tawagan si Min at sa huli, nagkaibigan sila at nakipag-ugnayan sa social media. Sa pagkakataong ito ay nalaman niya rin ang balita na ikakasal na si Kwai Hyu at sa mismong oras na iyon ay dumating ang ama ni Kwai Hyu, gustong dalhin si Kwai Hyu sa isang lugar. Ang nanay ni Kwai Hyu ay bumalik mula sa malayo kaya gusto niya itong dalhin upang sunduin ang ina at para na rin magkaayos silang dalawa. Ngunit hindi pa rin nagbago ang isip ng nanay ni Kwai Hyu. Pagkakita pa lang sa kanya, nagpakita na siya ng pagkailang at hinila si Kwai Hyu para makipaghapunan ng sila lang. Ang pagbabalik niya sa pagkakataong ito ay para ayusin ang tungkol sa diborsyo nila ng ama ni Kwai Hyu. Pagbalik sa bahay, ikinuwento ni Kwai Hyu ang tungkol sa kanyang mga magulang kay On-Hu. Kahit paano ang diborsyo pa rin ang pinakamahusay para sa kanilang dalawa kahit ayaw ng kanyang ama. Ngunit noong taong iyon, iniwan siya ng kanyang ama, sumama sa ibang babae, kaya naiintindihan din ni Kwai Hyu ang kanyang ina. Ang tungkol sa kanyang mga magulang noon ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkahiwalay ang relasyon ni Kwai Hyu at Vim Tiden. Nang nagkaroon ng problema ang pamilya ni Kwai Hyu, araw-araw ay bagsak ang kanyang loob at gustong tawagan si Vim Tiden para mag-share. Ngunit siya ay abala sa pagsasanay buong araw. Pagkatapos ng pagsasanay ay nagbabantay at naglalaba at hating gabi na bago siya makakontak. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw na ni Kwai Hyu na ibahagi pa ang kanyang mga alalahanin sa kanya. Ganoon na lang, nag-away sila at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Walang sinuman ang nakaunawa kung gaano kahirap ang sitwasyon ng isa't isa. Sa simula, si Kwai Hyu ay puno pa ng enerhiya. Araw-araw siyang naghahanap ng paraan para tawagan siya at magkumusta. Ngunit maraming nangyari na naging dahilan para wala na siyang lakas para sa pag-ibig na ito. Ang mahabang araw ng Cold War, sa huli ay napili ni Kwai Hyu na makipag-break upang tapusin ang paghihirap nilang dalawa. Si Vim Tiden ay hindi gaanong mas masakit ang nararamdaman kaysa sa kanya. Itinago pa niya ang sakit upang magpatuloy sa misyon sa araw na iyon kahit na gustong-gusto niyang bumalik upang makita si Kwai Hyu. Umalis siya sa araw na may makapal na nyebe, tumakbo kasama ang kanyang mga kasamahan mula sa isang bundok patungo sa isa pa, ngunit hindi pa rin nakarating at sa huli ay kailangan nilang magpahinga. Noong una, inakala ni Vim Tiden
Gides na kaya niya itong tiisin, kaya pinilit pa rin niya ang sarili. Ngunit pagkatapos ay nakatago lang siya sa likod ng isang maliit na bunto ng niebe at umiyak ng palihim, kahit gaano pa siya katatag. Hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Parehong labis na nagdusa noon sina Kwai Hugh at Vim Gide. Ilang beses na siyang nakipaghiwalay, ngunit sa pagkakataong iyon lang tahimik na pumayag si Vim Gide dahil ayaw na rin niyang pahirapan pa si Kwai Hugh. Ngunit hindi pa rin niya kayang pakawalan ito. Ang pakikipaghiwalay bilang mga nasa hustong gulang ngayon ay hindi na pwedeng bigla na lang sabihin tulad noong kabataan nila. Sa pag-iisip ni Kwai Hugh sa nakaraan, hindi na rin ito gaanong masakit. Pareho na silang nasa hustong gulang ni Vim Gides, may mga trabaho at sarili-sariling problema. Ang magkasama at magmahalan ulit ay hindi na malaking problema at biglang tumawag si Vim Gide upang i-report ang kanyang schedule ng trabaho. Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-alis ni Vim Gide sa kumpanya upang magtungo sa malayo, gusto niyang makipagpalit ng shift para makapagpahinga ang kanyang mga kasamahan. Araw-araw ay tatawag siya kay Kwai Hugh para magkumustahan. Sa araw na iyon ay nagmamadali si Kwai Hugh na putulin ang tawag dahil abala siya sa isang pulong at ito ay nagpaakala kay Vim Gides na nagagalit siya. Si Vim Gide sa kabilang panig ay balisa at sa huli ay kailangan pa rin niyang tawagan ito muli. Lihim na naunawaan ni Kwai Hugh kung ano ang ikinababahala niya, kaya bago niya putulin ang tawag ay binati niya ito ng buo at dahil lang doon ay talagang napanatag si Vim Gide. Naglaan ng oras sina Kwai Hugh at Vim Gide upang mag-concentrate sa kanilang trabaho at madalas din silang nagkikipag-ugnayan. Pagsapit ng katapusan ng linggo, tumakbo si Kwai Hugh kay Ate Kyu Sam para ibalita ang magandang balita nila ni Vim Gides kay Kyu Sam. Noong una, inakala ni Kyu Sam na magkakaanak na sila kaya nagmamadali, ngunit sa kabila ng lahat, nag-aalala pa rin si Kyu Sam sa pamilya ni Vim Gides kaya hindi siya mapakali sa pagpapakasal ni Kwai Hugh. Si Chizet Fong ay tulad ng dati, palaging sumusuporta kay Vim Gides. Para kay Kwai Hugh, ang problema sa pamilya ay hindi na makakahadlang sa kanya. Bago magbakasyon si Vim Gides sa katapusan ng linggo, nagulat siya ulit at hindi sinasadyang nakita niya ang ama ni Kwai Hugh doon. Kilala niya ang pinuno ng kumpanya at naging pulis din siya, ngunit nasugatan kaya hindi na nakapagpatuloy. Gusto pa rin niyang hadlangan ang tungkol sa kanila ni Kwai Hugh, ngunit hindi kailanman natinag si Vim Gides. Pagkatapos ayusin ang mga bagay sa kumpanya, mabilis na umuwi si Vim Gides para magbakasyon kasama si Kwai Hugh. Naghihintay na si Kwai Hugh, tumakbo upang yakapin siya at batiin sa pag-uwi. Magkasama silang naglakad sa kalye, kumain at nagsaya. Pagsapit ng gabi, gustong halikan ni Kwai Hugh si Vim Gides sa gitna ng maraming tao. Noong una ay nag-aalangan pa siya, ngunit pagkatapos ay napansin niya na may singsing sa kanyang bibig. Si Kwai Hugh mismo ang bumili ng singsing na pang-propose para sa kanya at ang singsing ng kasal ay siya na ang bahala. Gusto niyang magbahagi ng pasanin sa ekonomiya kay Vim Gides kaya hindi ito magiging malaking problema. Si Vim Gides ay medyo nasaktan ngunit mas nagpapasalamat sa pagmamahal ni Kwai Hugh. Pagsapit ng gabi, si Vim Gides at Kwai Hugh ay magkatabi sa mainit na kumot. Pagsapit ng hating gabi, si Vim Gides ay labis na masaya kaya hindi na siya makatulog. Kinailangan niyang lumabas at maghanap ng gagawin para maging abala. Kinaumagahan, syempre, si Vim Gides ay pumunta sa kusina upang magluto para kina Kwai Hugh at sa batang si Kyu Nam. Ipinahayag niya sa kanya na aalis siya sa loob ng isang buwan na nagdulot ng kaunting kalungkutan kay Kwai Hugh. Ngunit naiintindihan din niya na nagtatrabaho siya para sa bansa. Hanggang mayroon siyang abiso para mapanatag siya ay sapat na. Naaalala ni Vim Gides ang bawat paboritong pagkain ni Kwai Hugh, kaya ang almusal na niluto niya para sa kanya ay ayon sa gusto ni Kwai Hugh. Hindi pa sila nakakakain ng almusal ay tumawag na ang ama ni Kwai Hugh sa kanya. Gusto niyang makipag-ugnayan siya sa kanyang ina upang iimbitahan ito na kumain kasama niya. Magalang siyang nakipag-usap, ngunit iginagalang ni Kwai Hugh ang desisyon ng kanyang ina. Gusto rin niyang maging responsable ang kanyang ama, kaya ayaw na niyang magpaliwanag pa at pinutol ang tawag. Sa pagkakataong ito, nakatanggap din si Vim Gides ng tawag mula sa kanyang kapatid na nag-ulat tungkol sa pag-aaway ng kanilang mga magulang sa restoran ni Kyu Sam, kaya kinailangan niyang umalis sandali. Mabilis na tumakbo si Vim Gides doon. Ang kanyang ama ay nakipagkita sa kanyang ex-wife at nagsasalita ng masama tungkol sa kanilang mga anak sa likod niya. Hindi na nakatiis ang kanyang ina, kaya sandali siyang nagalit at humantong sa ganitong sitwasyon. Tumakbo si Vim Gides doon, maraming tao ang umawat, ganoon pa man ay hinabol pa rin ang kanyang ama pabalik sa bahay. Sa restoran ay naiwan na lang ang mag-ina, kaya inanyayahan niya ang kanyang kapatid na babae, bayaw at ina na kumain. Gusto rin ni Vim Gides na pag-usapan ang tungkol sa kanyang ina at ama. Noong nakaraan, nag-asawa ulit ang kanyang ina, nagkaroon ng isa pang anak na babae, ngunit pagkatapos ay dahil sa labis na paghihirap, kailangan niyang bumalik sa kanyang ama at mamuhay ng may pagtitiis hanggang ngayon. Ngayon ay may sarili ng buhay ang bawat isa, kaya gusto niyang mas piliin ng kanyang ina na mamuhay para sa sarili niyang buhay. Si Kwai Hugh naman ay dinala si Kyu Nam sa isang kainan para kumain ng balon-balunan ng manok. Nag-schedule din siya ng meeting kasama ang kanyang dating kaibigan na abogado at ang kanyang ina upang pag-usapan ng maigi ang tungkol sa diborsyo. Nang makita si Kyu Nam, biro pa ng kanyang ina na akala niya ay lihim na anak ni Kwai Hugh iyon. Ngunit nalaman din ni Kwai Hugh mula sa kanyang ina na maraming taon na ang nakalipas. Nakilala ng kanyang ama si Vim Gides. Dahil sa ugali niya, marahil ay marami na siyang nasabing masasamang salita sa kanya noon. Nag-date sina Kwai Hugh at Vim Gides sa bahay noong gabing iyon. Kinabukasan, kailangan niyang umalis para sa isang pangmatagalang misyon, kaya nagmamadali siyang samantalahin ang oras na makasama siya. Gusto rin ni Vim Gides na pagkatapos ng misyon na ito ay umuwi sila sa bahay ni Kwai Hugh upang seryosong makipag-usap sa pamilya niya. Kinabukasan, pagdating sa kumpanya, nagtipon si Vim Gides at ang iba pang mga kapitan upang sanain ang mga
mga bagong rekruta. Tulad ng dati, si Vim Giles pa rin ang may malakas na pamumuno. Pagsapit ng tanghali, abala pa rin siya sa kanyang pagsasanay. Tinutulungan ang mga bagong rekruta na harapin ang mga bomba at bala sa unang pagkakataon at matutong harapin ito ng mahinahon. Isa-isa, maingat na inutusan ni Vim Giles, kaya nakakuha siya ng maraming paghanga mula sa mga trainee. Si Kwai Hyo naman ay nagfo-focus din sa bagong recruitment ng staff sa kanyang trabaho. Seryoso siyang nagtatrabaho, ngunit nagbibigay din ng komportabling espasyo para makapagbahagi ang mga aplikante. Pangunahin, nais ni Kwai Hyo na makahanap ng isang taong may kakayahan na babagay sa grupo upang maging maayos ang kanilang trabaho. Si Kwai Hyo sa trabaho ay minsan pa ring iniistorbo ng kanyang superior. Si N.S. Ganki ay isang superior at isa ring kaibigan niya noong magkasama silang nag-aral sa ibang bansa. Maraming taon na siyang lihim na umiibig sa kanya, ngunit ngayon na narinig niya ang balita tungkol sa kanila ni Vim Giles, nagpakita siya ng pagkadismaya. Gusto pa niyang siraan si Vim Giles sa harap niya, ngunit si Kwai Hyo ay syempre, hindi hahayaan ang sinuman na magkaroon ng pagkakataong magsalita ng masama tungkol sa lalaking mahal niya. Nagkaroon lang ng oras si Vim Giles pagkatapos ng mahabang pagsasanay para tawagan si Kwai Hyo at magkumustahan. Gayunpaman, ang matamis na pag-uusap niya ay narinig pa rin ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, nalaman niyang si Min ay ililipat ng trabaho kaya tumawag siya upang magkumustahan. Simula nang lumipat si Vim Giles sa ibang lugar, ang mga dating trabaho niya ay kailangan ng balikatin ni Min. Ayaw ni Min na abalahin si Vim Giles kaya bihira siyang magbahagi ng sitwasyon. Nag-aalala si Vim Giles, ngunit iginagalang din ang desisyon dahil siya pa rin ang pinakamabuting kapatid niya. Si Kwai Hyo naman ay nagtatrabaho at nakikipagkita sa mga kasosyo, ngunit hindi maganda ang kanyang kalusugan. Mabuti na lang at may kaunting kakilala ang kanyang ina, kaya mas madali ang negosasyon. Tulad ng dati, inakala ni Kwai Hyo na alerhiya lang sa talulot ng bulaklak tuwing tagsibol, kaya nagmadali siyang pumunta sa ospital upang kumuha ng reseta. Ang resulta, pagkatapos suriin ng doktor ang kanyang blood test, sinabi niya na buntis si Kwai Hyo. Hindi siya makapaniwala, ngunit hindi rin tiniyak ng doktor at hiniling niya na pumunta siya sa Obstetrics and Gynecology Department para mas malinaw na masuri. Ang nararamdaman ni Kwai Hyo ay labis na nagulo, may pagtataka, may sorpresa. Hindi siya agad pumunta sa Obstetrics and Gynecology Department, kundi hinila niya ang kanyang kasamahan para kumain ng maraming masarap na pagkain. Kaya napilitan siyang mag-text para tanungin si On-Woo kung anong nangyayari kay Kwai Hyo. Ngunit ang totoo, labis siyang masaya, tumakbo si Kwai Hyo pa uwi, niyakap ang telepono at nagpagulong-gulong sa kama. Ang masayang pakiramdam ay parang isang bata. Gusto niyang ibahagi muna ang balitang ito kay Vim Giles bago niya planuhin ang mas detalyadong pagsusuri sa Obstetrics and Gynecology Department. Ngunit sa huli ay naisip niya na hindi siya dapat magmadali kaya hindi agad ibinalita ni Kwai Hyo kay Vim Giles. Si Vim Giles ay isang linggong abala sa pagsasanay para sa misyon at sa wakas ay nabigyan ng pagkakataong umuwi at magpahinga kasama ang kanyang pamilya. Si Kwai Hyo sa bahay ay naghanda na ng kaunting pagkain. Naghihintay na lang kay Vim Giles na magluto ng ilang paborito niya para magkaroon na sila ng masarap na pagkain. Tuwing nagluluto si Vim Giles, niyayakap siya ni Kwai Hyo mula sa likod at ayon sa nakasanayan, inilagay niya ang kamay sa bulsa ni Vim Giles. Ngunit hindi niya inasahan na may makukuha siyang singsing na matagal na niyang inilagay doon. Pagkakita pa lang ni Kwai Hyo sa singsing, alam na niya agad na ito ang singsing ng kasal nilang dalawa. Isusuot niya ito habang buhay. Ipinakita rin ni Vim Giles sa kanya ang katulad na singsing sa kanyang daliri. Hindi may paliwanag ni Kwai Hyo ang kaligayahan, yakap lang ang naibigay niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumulong sa tainga niya ng magandang balita na natanggap niya ilang araw na ang nakalipas. Pagkarinig ni Luyan Chen, hindi na niya inintindi ang pagluluto at hinila si Gixiao palabas ng sala. Sinabi ni Gixiao na may huling pagsusuri pa na kailangang kumpirmahin, kaya gusto niyang hintayin siyang umuwi. Ngunit ang balitang ito ay nagpalunod kay Yan Chen sa kaligayahan at pagmamalaki. Niyakap niya ng mahigpit si Gixiao, na may mga mata na nagniningning sa tuwa. Dali-dali niyang inayos ang kanyang schedule sa kanyang isip. Ang pagpili ng araw para sa pagpupulong, pagpapakasal, at kailangan pang kumpirmahin ang kapatid. Maraming bagay ang dumating sa kanyang isip, ngunit sa huli, si Yan Chen ay napakasaya. Buong araw silang magkadikit, ang pinakanahirapan lang ay si Gixiao na malapit nang magkaroon ng kuliti sa mata. Pagkatapos maihatid si Gixiao sa silid-tulugan, saka lang nakadama ng kapayapaan si Yan Chen at umalis sa kama. Hindi makatulog si Luyan Chen tuwing masaya. Nagkataon namang nakita niya si Gixiao sa ibaba at tila may iniisip ang bata. Natatakot ito na baka kapag nagkaanak na sila ni Gixiao, hindi na siya makakapanatili pa roon. Ngunit tiniyak ni Yan Chen sa bata na hindi mangyayari iyon, kaya di nakampante si Gixiao nan. Hindi niya sinolo ang kaligayahang ito, kundi nais niya ring ibahagi ito sa kanyang matalik na kaibigan na si Haidong. Kaya hating gabi na ay tinawagan niya ito at pinilit na makipagkita. Si Haidong ay nag-alinlangan pa noong una, ngunit pagkarinig ng masayang balita, mas nauna pa itong umiyak kaysa kay Yan Chen at agad na humiling na maging ninong ng bata. Kinaumagahan, mabilis na nagpunta sina Gixiao at Yan Chen sa klinika upang muling kumpirmahin ang balita. Mayroong heartbeat nga, ngunit napakaliit pa ng bata, kaya gusto ng doktor na magparehistro muna sila para sa birth certificate bago simulan ang regular na check-up. Habang pauwi kasama si Luyan Chen, gusto pa rin niyang kumpirmahin kung saan ipinanganak ang bata at ayon kay Yan Chen, sa Jinan daw. Matapos kumpirmahin ang tungkol sa bata, pinuntahan ni Gixiao si Xiao Sam upang magpareserba ng mesa para sa kasalan.
Hiniling ni Xiao Sam na maging mas kalmado si Xiao upang makapag-isip ng mabuti dahil isang beses lang sa buhay ang pagpapakasal. Samantala, si Yan Chen sa kanyang kumpanya ay nakatanggap ng utos mula sa liderato na magtrabaho sa loob ng isang buwan at wala siyang magagawa kundi sumang-ayon. Pag-uwi niya ng maaga, nagluto si Luyan Chen ng maraming masasarap na pagkain para kay Xiao. Matagal siyang naghintay bago niya nasabi dito ang tungkol sa kanyang misyon. Naunawaan ni Xiao ang trabaho nito kaya handa siyang maghintay. Lubos na nag-aalala si Yan Chen tungkol sa pag-alis niya, kaya tanging ang pinakamaingat na paghahanda lamang ang kaya niyang gawin para kay Xiao. Kinabukasan, gustong gumising ng maaga ni Xiao upang ihatid siya sa paliparan, ngunit syempre, hindi sumang-ayon si Yan Chen kaya pinilit niya itong matulog pa habang siya ay umalis na kasama ang kanyang pinuno patungo sa paliparan. Ngunit dahil naantala ng 2 oras ang flight, biglang may naisip si Yan Chen, gumawa siya ng dahilan na nakalimutan niya ang isang bagay at hiniling sa pinuno na ihinto ang sasakyan. Mabilis siyang tumakbo pa uwi at tumawag kay Xiao. Sinabihan itong magbihis ng maganda at dalhin ang at Huko para sumama sa kanya. Pagkarinig ni Xiao sa sinabi niya, bahagya na siyang nakahula na gustong magpakasal ni Luyan Chen sa kanya. Maaga silang dumating ngunit marami pa ring nauna sa kanilang mga magkasintahan. Dahil sa isang kakilala, sila ang naunang pinagbigyan. Masayang tiningnan ni Xiao si Yan Chen na nakangiti sa pulang screen. Ang maikling paghihintay na ito ay tila tumagal ng isang siglo, ngunit sulit na sulit. Pagkatapos maghintay ng kaunti, sa wakas ay may nagdala ng kumpletong sertipiko ng kasal para sa kanilang dalawa kasabay ng pagbati. Hawak ni Xiao at Luyan Chen ang kanilang marriage certificate. Bigla nilang naalala ang mga nakaraang taon noong sila ay mga estudyante pa at ngayon ay isa na silang pamilya. Masayang umalis si Yan Chen at Xiao sa Civil Affairs Bureau pagkatapos magparehistro ng kasal. Ngayon na rin ang oras para sumakay si Yan Chen patungo sa paliparan. Medyo malungkot si Xiao, ngunit palagi niyang naunawaan ang trabaho nito. Mabilis na dumating si Yan Chen sa bagong lungsod upang simulan ang kanyang misyon. Sa pagkakataong ito, nais ng construction team na magtayo ng gusali. Natagpuan nila ang maraming uri ng bomba sa ilalim ng lupa, kaya humiling sila ng isang eksperto tulad niya na pumunta upang suriin at lutasin ang problema. Ang trabaho ay medyo mahirap at nakakapagod ngunit si Luyan Chen ay hindi nagreklamo. Pagkatapos magpakasal, si Xiao ay namuhay sa kulay rosas araw-araw at pagkaraan ng ilang araw, masaya siyang nagbalita kay Duan Ru tungkol sa masayang kaganapan. Pagkarinig ng balita, gusto agad siyang imbitahan ng kanyang matalik na kaibigan para magdiwang. Gaano man kaabala si Yan Chen sa trabaho, at tawag pa rin siya kay Xiao sa tuwing may bakante siyang oras. Hindi pinalalampas ni Xiao ang bawat tawag niya. Ipinabatid ni Xiao sa kanya na bibisita siya sa susunod na linggo, ngunit nag-aalala si Yan Chen na baka mapagod ito kaya hindi niya gusto na kung saan-saan pa ito pumunta. Ngunit naayos na ni Xiao ang lahat at sa pagkakataong ito, isasama pa niya si Duan Ru. Nakarinig si Mingyu na malapit lang pala si Luyan Chen kaya nagmaneho siya para sunduin ang kanyang hipag nang hindi niya alam na gumagawa pala ng pagkakataon si Yan Chen na makita niya si Duan Ru. Matapos magmaneho ng matagal, sa wakas ay nakita rin ni Xiao ang lalaking mahal niya. Niyakap siya ni Yan Chen matapos ang ilang linggo nilang paghihiwalay. Si Mingyu naman ay nautal nang malaman na ang taong nasa harap niya ay si Duan Ru na nakausap na niya dati. Naghati ang 4 sa 2 sasakyan upang magmaneho pabalik sa lungsod. Dahil sa sobrang kaba ni Mingyu, hindi niya nasundan ang sasakyan ni Yan Chen at naligaw siya. Samantala, si Duan Ru na nakaupo sa tabi niya ay natutuwa habang pinagmamasdan ang kanyang pagkalito. Gumawa ng pagkakataon si Luyan Chen para kay Mingyu, ngunit gusto rin niyang maging natural ito, kaya nagmaneho na siya pauwi sa lungsod. Pagkatapos maligaw, nakarating din si Mingyu sa lugar kung saan naghihintay si Xiao at Yan Chen. Nagkasama silang 4 sa iisang mesa, ngunit pangunahin ay tungkol kina Mingyu at Duan Ru ang pinag-usapan. Si Duan Ru ay napakakalmado nang makita si Mingyu, ngunit dahil sa kawalan ng karanasan, patuloy itong nautal. Wala siyang gaanong masabi. Nakita ni Yan Chen at Xiao na hindi ito maganda, kaya hiniling nilang magkahiwalay sila ng mesa upang mas madaling mag-usap. Naghahanap si Duan Ru ng isang lalaking sapat na malaya para kay Mingyu, kaya naisip ni Xiao na medyo bagay sila at gusto niyang bigyan sila ng pagkakataon. Habang sila naman ni Luyan Chen ay nag-usap tungkol sa mga anak at pamilya. Kinuha ni Xiao ang ilang credit card at ibinilin kay Yan Chen ang impormasyon. Sakaling magkaroon ng anumang kamalasan sa panganganak, alam pa rin niya ang mga bagay na ito na maaaring gamitin. Natakot si Yan Chen na baka nagsisisi na si Xiao, ngunit hindi ito nag-isip ng ganoon. Nagtitiwala lang siya sa kanya ng buong puso. Matapos kumain ni Xiao, dinala siya ni Yan Chen sa silid upang magpahinga. Inalagaan niya ito matapos ang ilang linggong hindi sila magkasama. Siya pa mismo ang naghugas ng paa ni Xiao ng maligamgam na tubig. Ang kanilang pagiging magkasintahan ay nagpailang kina Duan Ru at Mingyu kaya umiwas sila. Bigla ang tinanong ni Duan Ru si Mingyu kung malayo ba ang Jinan mula roon. Pagkasabi ni Duan Ru, agad na niyang ginawa. Nang marinig niyang hindi malayo ang Jinan, gusto niyang pumunta kaagad. At si Mingyu naman ay sumang-ayon ng walang reklamo. Sa daan, nakita ni Duan Ru ang disyerto at gusto niyang huminto para tingnan ito. Inalok pa ni Mingyu na tulungan siyang sumakay sa kamelyo para maranasan. Ang kanyang inosente ngunit taos-pusong kilos ay nagpahina kay Duan Ru na maniwala na minsan na siyang ikinasal. Habang nag-enjoy sila, dumating na rin sina Luyan Chen at Xiao mula sa malayo. Lubos na kilala ni Yan Chen si Mingyu kaya sigurado siyang dadalhin nito si Duan Ru doon upang mag-experience.
Nagtipon silang apat doon at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Jinan. Pagdating, dinala sila ni Lu Yanchen upang tingnan ang maliwanag na tanawin ng tagsibol sa Jinan. Masayang magkayakap sila ni Gixiao habang pinagmamasdan ang kahangahangang tanawin. Samantala, magkasama namang naranasan ni Duanru at Mingyu ang hanging bridge na nakabitin sa malalim na bangin. Natakot si Duanru na tumawid, ngunit dahil mahigpit na hinawakan ni Mingyu ang kanyang kamay sa buong daan, sa wakas ay natanaw niya rin ang tanawin. Pagkatapos, nagmaneho sila patungo sa isang bangin upang magpahinga. Nag-aalala si Yanchen na baka napagod si Gixiao, ngunit puno pa rin ito ng enerhiya. Nagmungkahi siyang tawagin ang mga kapatid mula sa lumang kumpanya upang sumali sa kasiyahan. Sumang-ayon din sina Mingyu at Duanru. Inayos nila ang mga upuan at mesa at nagtayo ng tolda sa tuktok ng bato. Pagsapit ng gabi, dumating ang mga kapatid pagkatapos ng kanilang misyon at nagsimulang mag-organisa ng barbecue party para magsaya ng magkasama. Ang pagkakita kina Gixiao at Lu Yanchen na muling nagpapakita ng kanilang pagmamahalan tulad ng dati ay nagpasawa at nagpatawa sa kanila. Si Mingyu naman ay abala sa paghahanda ng tulugan para kay Duanru. Ang kanyang pagiging maasikaso sa maliliit na bagay ay nagpaiba sa pakiramdam ni Duanru dahil wala pang sinuman ang naging maasikaso sa kanya ng ganoon. Nag-usap sina Duanru at Mingyu ng seryoso upang tunay na makilala ang isa't-isa. Nalaman din ni Mingyu na si Duanru ay isang babaeng may malakas na personalidad, alam kung paano pumili at mamuhay para sa sarili. Ang pagitan nilang dalawa ay lalong lumapit. Sina Lu Yanchen at Gixiao sa katabing tolda ay nagtataka rin kung ano ang pinag-uusapan ni Duanru at Mingyu. Ngunit ang pakiramdam ni Yanchen ay nagsasabi sa kanya na kasabay ni Mingyu na may mga daga sa labas na sumusubaybay sa kanila, kaya pareho silang lumabas ng may pag-ingat. Hindi pala iba kundi ang ilang miyembro ng grupo na gustong makinig sa pinag-uusapan ng magkasintahan. Nang takutin sila ni Yanchen, tumakbo na sila pabalik sa tolda para matulog ng maaga. Bumalik si Yanchen sa tolda at niyakap si Gixiao para matulog ng maaga. Samantala, si Mingyu, dahil alam niyang panatilihin ang distansya, ay nagpaalam na kay Duanru at nag-iisa na lang sa labas sa tabi ng apoy. Hindi makatulog si Duanru kaya lumabas siya para makipag-usap sa kanya. Naupo silang dalawa ng tahimik magdamag. May mga batang lalaki sa tolda na minsan gustong sumilip ngunit hindi sila makalampas kay Mingyu. Natulog si Gixiao buong gabi at nang magising siya sa umaga at hindi nakita si Lu Yanchen sa tabi niya, medyo nag-alala siya. Mabuti na lang at lumabas lang ito at hindi siya iniwan para sa isang misyon. Ang pagiging asawa ng isang espesyal na pulis ay talagang mahirap. Nang malaman na nasa labas si Mingyu at Duanru, gusto nilang bigyan sila ng pagkakataong magkasama pa ng matagal. Pagkatapos maglinis ni Mingyu at Duanru, sabay silang kumain ng almusal. Gusto ni Mingyu na dalhin si Duanru upang kumain ng masasarap na pagkain. May naisip siya at gusto niyang makita kung anong pinagkaiba ng istasyon ng tren sa Jinan. Masayang sumang-ayon si Mingyu na dalhin si Duanru sa istasyon ng tren para maranasan niya. Kung anong gusto ni Duanru na kainin, bibilhin din ni Mingyu para sa kanya. Si Duanru ay may madaling pakikisama at minsan ay nagbibiro kay Mingyu, ngunit nang makita niya ang seryosong hitsura nito, wala na siyang magawa. Sina Lu Yanchen at Gixiao ay nagmamasid pa rin sa tanawin sa itaas ng bundok. Nang marinig nilang ipinaalam ni Duanru na nasa istasyon sila ng tren, kasama si Mingyu, nagkasundo silang magkita roon. Ipinarking niya at ni Yanchen ang sasakyan at sumakay sila sa tren para maranasan. Simula noong nag-ibigan sila, napakakaunti pa lang kasi ang ganoong alaala nila. Si Lu Yanchen, tulad ng dati, ay bumili ng eksaktong mga paboritong pagkain ni Gixiao. Magkasama silang tumingin sa tanawin at pagkatapos ay hindi sinasadyang nakita ang dalawang matanda sa istasyon, kaya bilihim silang nangarap na magkaroon ng ganitong kapayapaan sa hinaharap. Hindi nagtagal ay nakarating na sila at nakita sina Duanru at Mingyu. Nagpa siya silang mag-check-in sa hotel para magpahinga. Sina Yanchen at Mingyu ay kailangang magpatuloy sa trabaho kinabukasan, kaya hindi sila maaaring gabihin ng husto. Sina Duanru at Gixiao ay magkasama na ulit sa isang kwarto pagkatapos ng maghapong paghihiwalay. Mukhang interesado si Duanru kay Mingyu. Maganda naman ang panig ni Mingyu at sa tingin lang niya ay hindi siya karapat-dapat para kay Duanru. Ngunit dahil sa panghihikayat ni Lu Yanchen, gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan, mag-isa sina Duanru at Gixiao na lumabas para mag-experience. Si Mingyu, na maasikaso, ay gumawa na ng itinerary para sa kanila, habang si Yanchen naman ay nagtrabaho buong araw. Pagsapit ng gabi, nagmadali siyang pumunta sa kwarto ni Gixiao upang samahan ito. Nang umuwi sina Duanru at Mingyu at hindi makapasok si Duanru sa kwarto, napilitan silang pumunta sa katabing kwarto ni Yanchen. Isang binata at isang dalaga na magkasama sa isang kwarto. Si Mingyu ay isang disenteng tao, kaya syempre, nahihiya siya. Ngunit dahil gusto niyang pasalamatan si Duanru, inalok niya itong masahehin bilang ganti sa pag-aalaga nito kay Xiaonan. Sa huli, kinailangan niyang pumunta sa sasakyan para matulog, ibinalik ang kama kay Duanru. Pagising niya kinaumagahan, tumakbo si Mingyu sa kwarto ni Lu Yanchen at Gixiao para maghilamos. Nagkataon namang pumunta rin si Duanru at nang malaman niyang natulog ito sa sasakyan noong gabing iyon, hindi siya makapagsalita. Noong umaga ring iyon, nagpaalam sina Yanchen at Mingyu kina Gixiao at Duanru na bumalik na sa Beijing bago bumalik sa trabaho. Noong araw na iyon, nakipagkita si Yanchen kay kapatid na lalaki Xu
ang kasama niya sa misyon na ito. Napakaganda ng relasyon nilang dalawa, ngunit hindi inaasahang nangyari pagkatapos noon. Ang sasakyan ni kapatid na lalaki Xu ay sumabog ng tumama sa bomba at sumiklab. Tumakbo si Yan Chen at ang kanyang mga kasamahan, ngunit huli na para iligtas siya. Napakabilis nangyari ang insidente at hindi inaasahan. Dinala si kapatid na lalaki Xu sa ospital, ngunit hindi na siya naisalba. Dahil dito, nalulumbay si Yan Chen. Naalala niya ang nangyari sa dating kapitan. Nag-iisa siyang tumawag kay Xiao mula sa labas ng tindahan. Si Xiao sa kabilang linya ay nag-alala nang hindi siya nagsasalita. Hindi maganda ang pakiramdam ni Yan Chen noong una, ngunit nang marinig niya ang boses ni Xiao, gumaan agad ang kanyang loob. Hindi niya piniling sabihin ang tungkol sa nangyari sa construction site at sa halip ay nakipag-usap lang siya kay Xiao tungkol sa maliliit na bagay. Nag-alala rin siya sa kalagayan ng kalusugan nito. Dahil dito, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagpasya si Yan Chen na bumalik at harapin ang katotohanan. Tapos na ang deadline para sa misyon, kaya oras na para bumalik siya sa Beijing. Gusto ni Yan Chen na siya mismo ang magdala kay kapatid na lalaki Xu. Bago siya bumalik, dumaan muna siya para bisitahin ang mga kapatid sa lumang kumpanya sa Jinan. Si Xiao, pagkatapos ng ilang araw ng pagiging abala, ay nakipagkita sa kanyang ina upang ipaalam dito ang tungkol sa kanyang kasal. Nagulat ang kanyang ina sa bilis ng kanyang anak. Sa sandaling ito, biglang tumawag ang ate ni Yan Chen at humingi ng pabor kay Xiao na bantayan ang nanay ni Yan Chen sa ospital. Kailangan niyang umuwi para alagaan ang mga bata at wala siyang mapagkatiwalaan kaya kinausap niya si Xiao. Si Xiao ay maunawain at nang hilingi ng pabor ng kanyang hipag, masaya siyang tumulong. Sumama rin ang kanyang ina. Ang pagkakataon na makilala ng kanyang ina ang biyenan ay maituturing na kapalaran. Hinangaan ng ina ni Yan Chen ang kalayaan ng ina ni Xiao. Pagkatapos ay nalaman niya na matagal nang naghiwalay ang mga magulang ni Xiao, ngunit maayos pa rin ang buhay ng kanyang ina. Nagsimula na rin siyang pag-isipan ang kanyang desisyon. Si Yan Chen, sa Jinan, ay kasama ang kanyang mga kapatid na nagsasanay bilang isang libangan. Tumawag siya para kamustahin si Xiao. Ipinaalam ang petsa ng pag-uwi niya upang mapanatag ang loob nito at nagpatuloy sa pagsasanay sa pagbaril kasama si Mingyu. Ang husay ni Yan Chen ay palaging kahanga-hanga. Pagkaraan ng ilang sandali, pinuntahan siya ng kanyang pinuno. Alam niyang nangyari ang insidente kaya naunawaan niyang hindi lang basta-basta paglilibang o pagbisita sa mga kasamahan ang pagpunta ni Yan Chen doon. Ngunit dahil isang gabi na lang ang natitira, sinamantala ni Yan Chen ang oras kasama ang kanyang mga kasamahan. Ibinahagi rin niya ang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis sa kanyang dating pinuno. Nagulat ito nang marinig niya, ngunit binati rin siya. Noong gabing iyon, natulog si Yan Chen sa iisang silid kasama si Mingyu at ang dalawang nakababata nilang kasamahan upang pag-usapan ang nakaraan. Tungkol sa lihim na pag-ibig ni Mingyu noon at kung paano sila dinala doon noong nagsisimula pa lang sila. Sila mismo ang nag-ayos ng mga silid ng dormitoryo, kaya naging napakahalaga ng lugar na iyon. Kinabukasan, mabilis na bumalik si Yan Chen sa Beijing. Pagkatapos niyang mag-ulat, nagkataong nakita niya ang tatay ni Xiao. Inakala niyang patuloy siyang hahadlangan nito, ngunit matagal na palang alam ng tatay niya ang tungkol sa kasal nilang dalawa. Nagsimula na siyang maunawaan ang kanyang anak at kinilala si Yan Chen, kaya pinayuhan lang niya ito na mag-ingat sa susunod na misyon. Matapos matanggap ang pagtanggap ng tatay ni Xiao, gumaan din ang pakiramdam ni Yan Chen. Pag-uwi niya, magkadikit na sila ni Xiao. Nang marinig niyang inalagaan ni Xiao ang kanyang ina, medyo nag-alala si Yan Chen at hindi pa siya nagdesisyong uwi ito. Sa dahilang nag-aalala siya na baka mahirapan si Xiao sa kanyang pamilya. Pag-uwi ni Yan Chen at pagkatapos kumain kasama sina Xiao at Xiaonan, panandalian siyang humiwalay sa asawa para bumalik sa bahay upang ayusin ang problema sa kanyang ina. Sa huli, gusto niyang kumbinsihin ang kanyang ina na maghiwalay na sila para hindi na ito mabuhay ng mahirap tulad ng kasalukuyan at sinusuportahan din ni Xiao ang kanyang ginagawa. Sina tatay at nanay ni Xiao ay nagkaroon din sa wakas ng maayos na pagpupulong, ngunit ito na rin ang huling pagkikita nila. Ibinigay ni Yuan Shan sa ina niya ang pinirmahang divorce papers, kaya masaya ito. Hindi na niya inalala ang nakaraan at handa na siyang umalis. Ngunit kung sakaling mahirapan si Yuan Shan, tutulungan pa rin siya ng kanyang ina. Si Yan Chen naman ay nakarating na sa paggawaan ng kanilang pamilya. Nang marinig niyang sinabi ng mga tao roon na ilang araw nang umuwi ang kanyang ina, alam na ni Yan Chen ang nangyari. Matagal na siyang hindi komportable na makasama ang kanyang ama sa iisang bahay. Ngunit ngayon ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob na isipin ang sarili niya. Hindi nagmadali si Yan Chen, ibinigay lang niya ang mga papeles ng diborsyo sa kanyang ina para magdesisyon bago siya naghanda ng tanghalian para dito. Pagkatapos, nag-isip ng mabuti ang kanyang ina at pumirma sa mga papeles ng diborsyo. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang kanyang ama upang pag-usapan ang bagay na ito ng seryoso. Matiwasay niyang tinanggap ang sinabi ni Yan Chen at nagpasya siyang bumalik upang makita ang kanyang ina at makipag-usap sa huling pagkakataon. Tungkol naman sa kasal nila ni Xiao, wala na siyang ibang opinyon dahil alam niyang nakapag-asawa ang kanyang anak ng isang mabuting tao, kaya hindi na siya tumutol. Mayroon pa ring hindi pagkakaunawaan ang mga magulang ni Yan Chen. Ang masasamang gawin ng kanyang ama ang nagpahirap sa kanyang ina, kaya nais niyang umalis, ngunit hindi ibig sabihin na pinabayaan niya ang pamilya noon. Nag-alala pa rin siya para sa kanyang ina matapos mamatay ang pangalawang asawa nito at bumalik siya. Gustong magbago
pagbabago muli ng kanyang ama, kaya umasa siyang hindi naiisipin ng kanyang ina ang diborsyo. Nang marinig ng ina ni Luyan Chen ang mga taos-pusong salita ng kanyang ama, umiyak siya at sumang-ayon. Noong gabing iyon, kumain siya kasama ang lahat ng tao sa pagawaan. Nang malaman ni Yan Chen na maayos na ang lahat, tinawag niya si Haidong at hiniling na bantayan ang kanyang ama sa pagawaan noong gabing iyon. Dahil masaya sila, nag-alala siyang baka uminom ito ng masyadong maraming alak. Dahil may utang na loob si Haidong kay Yan Chen, noong dinala siya nito dahil sa pagkadurog ng puso niya kay Xiao Sam, sumang-ayon siya. Kung hindi siya maglalakas loob na harapin ang ama ni Yan Chen. Masayang umuwi si Yan Chen dahil naayos na niya ang isang problema ng pamilya na matagal na niyang dinadala. Iyon ang bagay na laging bumabagabag sa kanya. Si Gi Xiao at Luyan Chen ay maaari nang maging panatag sa piling ng isa't isa dahil wala nang anumang problema ang pamilya na hahadlang. Pinagpala rin sila ng kanilang mga magulang. Nagdala pa si Yan Chen ng maraming maliliit na manika na gawa sa sinulid mula sa Jinan upang palamutihan ang mga estante. Pakiramdam niya, ito ay sumasagisag sa bunga ng kanilang pag-ibig na nasa sinapupunan ni Gi Xiao. Noong gabing iyon, masaya siyang nakahiga sa kama habang tinitingnan ang hitsura niya at gusto pa niyang makita itong maligo. Wala nang nagawa si Yan Chen kundi umiling. Katatapos lang ni Yan Chen ayusin ang problema ng pamilya. Pagkatapos ng isang gabi sa tabi ni Gi Xiao, kinailangan niyang bumalik sa unit kinabukasan upang mag-ulat. Si Gi Xiao ay napilitang iurong ang kanyang appointment sa prenatal check-up. May kaunting panghihinayang sa pagpapaalam sa kanya. Sa araw na iyon, habang siya ay nasa trabaho, biglang tumawag sa kanya ang ina ni Luyan Chen at nagpadala rin ang kanyang ama ng pagbati. Nagkukusang makipagkita upang makipag-usap sa abay. Dahil wala si Yan Chen, labis na nag-aalala si Gi Xiao. Sa kabutihang palad, nang magkita ang dalawang panig, naging maayos ang lahat. Masaya rin si Yan Chen nang marinig ang balita. Nag-concentrate siya sa unit hanggang sa katapusan ng linggo bago umuwi kasama si Gi Xiao upang magpa-prenatal check-up sa ospital. Nang marinig niya ang tibok ng puso ng sanggol, laking gulat niya, hindi niya alam kung paano ipapahayag ang kanyang damdamin. Ngunit dahil madalas siyang malayo at hindi nakakasama ni Gi Xiao sa mga regular na check-up, kaya hindi niya alam kung paanong nakaapekto ang mga problema sa pagbubuntis niya sa kalusugan. Dahil dito, labis na nalungkot si Luyan Chen. Pagkaraan ng ilang buwan, inatasan ng mga pinuno sa unit si Luyan Chen ng isang lihim na misyon sa Jinan. Ang misyon na ito ay pangmatagalan. Dahil hindi tiyak ang panahon, kailangan niyang ayusin muna ang mga bagay sa bahay upang makapagtrabaho ng mapayapa. Kapag may libreng oras, sisikapin niyang makipag-ugnayan kay Gi Xiao na malaki na ang tiyan. Si Luyan Chen ay nasa malayong Jinan, bawat araw ay abala kasama si Mingyu sa paggawa ng kanilang misyon. Sa pagkakataong ito, natuklasan nila ang bomba sa isang junkyard. Hindi madaling hikayatin ang mga tao na lumikas. Sa huli, may 2 tao pa rin ang nagpumilit pumasok upang kunin ang mga nawawalang bagay. Mabuti na lang at tumakbo si Luyan Chen para hanapin at ilabas sila upang matiyak ang kaligtasan. Ngunit sa sandaling ito, nakarinig siya ng malakas na pagsabog mula sa malayo. Agad na tumakbo si Luyan Chen sa lugar. Nang makita si Mingyu na nawalan ng malay dahil sa pressure ng bomba, mabilis siyang tumawag ng kasamahan upang tulungan si Mingyu palabas. Siya naman ay nanatili roon sandali pa upang muling suriin ang fuse ng bomba. Sila pagkatapos ay nagtipon sa harap ng silid ng ospital upang hintayin ang kalagayan ni Mingyu. Si Luyan Chen, na mahina ang loob, ay gustong tumawag kay Gi Xiao. Ngunit ang boses lamang niya ang naririnig niya at hindi siya pinapayagang magbahagi ng kahit ano. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Gao Hai at nagulat na gising na si Mingyu. Ang kalagayan ni Mingyu ay hindi masyadong malubha, ngunit kailangan pa rin ng operasyon sa binti at maraming shrapnel sa kanyang kamay. Sa madaling panahon kailangan niyang sumailalim sa rehabilitasyon. Nakahinga ng maluwag si Luyan Chen nang malaman niyang maayos si Mingyu. Umaasa siyang gumaling siya agad upang makasama niya si Luyan Chen sa pagpapatuloy ng misyon. Si Duan Ru, na nasa Beijing ng ilang panahon at hindi makontak si Mingyu, ay labis na nag-alala. Hindi niya inaasahan na tumawag na si Mingyu sa kanya. Siyempre, hindi niya maaaring ibunyag na siya ay nasugatan. Nagdahilan lamang siyang magtanong tungkol kay Xiaonan at pagkatapos ay pinutol ang tawag. Ipinagpatuloy ni Luyan Chen ang misyon pagkaraan ng ilang araw. Ilang mensahe lang ang naipadala niya kay Gi Xiao bago umalis at pumasok sa istasyon upang mag-inspeksyon ng bomba. Si Gi Xiao naman ay nag-aasikaso ng mga bagay-bagay sa trabaho dahil malapit na siyang manganak. Sa pagkakataong ito, talagang hindi makakauwi si Luyan Chen, kaya si Gi Xiao na lang ang umasikaso. Siya mismo ang bumisita sa ospital. Ipinagkatiwala si Xiaonan kay Haidong para pansamantalang alagaan at pagkatapos ay inatasan na maagang maospital para sa pagsubaybay. Ginawa ni Gi Xiao ang lahat ng mag-isa, paminsan-minsan ay nalulungkot, ngunit hindi niya ito masabi. Si Gi Xiao ay palaging matapang at ngayon na siya ay nasa ospital. Iniisip pa rin niya si Luyan Chen at ang kanilang anak, kaya nananatili siyang matatag at malakas. Nang makita si Ina Iha, isang kapwa-ina na may asawang may katulad na trabaho, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Gi Xiao. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Gi Xiao na matulog, biglang pumasok ang doktor na si Xu upang makipagkita sa kanya na may seryosong mukha. Dumating ang kanyang ama upang hanapin siya sa labas, may isang napakaapurahang bagay. Sa simula ay hindi alam ni Gi Xiao kung ano ang nangyari, ngunit nang malaman niyang nagkaroon ng aksidente si Luyan Chen habang nagsasagawa ng misyon sa Zibo at kasalukuyang sumasailalim sa operasyon, parang gumuho si Gi Xiao. Dumating ang kanyang ama upang ipaalam ang balitang ito. Gustong samahan siya at si Dr. Xu na lumipad patungong Zibo upang makita si Luyan Chen. Buong gabing iyon, hindi nakapagpahinga si Gi Xiao at namumula ang kanyang mga mata hanggang sa pagbaba niya ng eroplano.
Si Gi Xiao ay parang kaluluwang nakabitin sa puno. Dinala siya ng lahat sa silid ni Luyan Chen. Si Luyan Chen ay lumitaw sa harapan niya, nakahiga ng tahimik sa kama ng ospital na may mga kagamitan. Hindi na nakapagpigil si Gi Xiao at lumapit sa tabi niya na umiiyak. Patuloy niyang tinatawag ang pangalan ni Luyan Chen. Sinasaway siya, hinihikayat siya, umaasa lamang na maririnig niya ito at magising kaagad. Nang sumakit na ang kanyang tiyan ay saka lamang umalis si Gi Xiao. Si Gi Xiao ay malapit ng mga anak kaya labis na nag-aalala ang kanyang ama. Tinawagan niya ang kanyang ina na nasa malayo upang ipaalam, hindi niya inakala na darating ang araw na haharapin niya ang mga bagay na ito. Mabuti na lang at buong gabi ay palaging nasa tabi si Inay Ha. Siya ang nagbabantay at nakakaalam ng kalagayan ng pagbubuntis ni Gi Xiao. Kaya tinulungan niya ang mga doktor dito. Matagumpay na tinulungan si Gi Xiao na manganak ng ligtas. Si Gi Xiao na nakahiga sa waiting room para manganak ay patuloy pa ring nag-aalala para kay Luyan Chen hanggang sa magising siya at makita ang sanggol. Naging emosyonal lang siya sa pagtingin sa munting nilalang kasabay ng pag-asang magigising na si Luyan Chen upang makita ang kanilang anak. Makalipas ang ilang araw, biglang tumakbo si Inay Ha sa pintuan ng silid ni Gi Xiao upang magbalita, gising na si Luyan Chen. Pagkarinig ng balita, hindi na inisip ni Gi Xiao ang kanyang mahinang katawan at gusto na siyang takbuhin. Hindi niya inasahan na magkikita silang muli ni Luyan Chen sa ospital sa ganitong paraan. Pakiramdam niya ay may tadhana at nakakatawa rin. Gising na si Luyan Chen at nang makita si Gi Xiao ay agad niya itong nakilala. Hindi nakapagpigil si Gi Xiao at lumapit sa tabi niya. Masayang ikinuwento ang buong paglalakbay niya upang manganak dito at sa huli ay nagkaroon sila ng isang kaibig-ibig na anak na babae. Kahit hindi pa lubos nagising si Luyan Chen, narinig niya ang lahat ng sinabi ni Gi Xiao sa kaligayahan at pagkatapos ay natulog siyang muli dahil hindi pa humuhupa ang epekto ng gamot. Si Gi Xiao na ilang araw nang hindi nagpapahinga ay nakatulog na ng mapayapa. Sa kanyang panaginip ay bumalik siya sa mga lumang larawan nila ni Luyan Chen noong high school. Kung paanong nagkaroon sila ng matamis na pag-ibig, ganoon din naman si Luyan Chen ay pinabayaan siyang nag-iisa. Ngunit ngayon na pareho silang nasa hustong gulang at ang pag-ibig ay naging pagmamahal sa isa't isa. Tila nagbago na ang lahat. Si Gi Xiao ay nakahiga at hindi makatulog. Ang buong mahabang proseso nila ni Luyan Chen ay patuloy na bumabalik. Nagkahiwalay sila at nagkita muli pagkatapos ng maraming taon. Nagtagpo sa malayong Zibo, hindi inaasahan na dito pa sila nagkaroon ng kanilang unang anak. Habang si Gi Xiao ay nagpapagaling, unti-unting gumaling si Luyan Chen. Ang ama ni Gi Xiao ay dumating din upang kumustahin siya. Wala na siyang pagtatangi kay Luyan Chen, sa halip ay lubos niyang iginagalang ang sakripisyo nito sa bawat misyon. Mula sa insidenteng ito, maayos ding nakausap ni Luyan Chen si Dr. Xu. Noong una ay nagsiselos pa siya nang makita silang magkalapit ni Gi Xiao. Ngunit nang malaman niyang magkaibigan talaga silang dalawa, lubos siyang nakampante, at sa pagkakataong ito ay tinulungan din ni Inay Ha ang kanyang asawa na manganak ng matagumpay. Hindi pa tapos makipag-usap kay Dr. Xu, nang dinala ni Qin Mingyu ang buong squad mula sa Zibo upang bisitahin siya, marami silang pinag-uusapan. Napakaingay at marami silang sinasabi, ngunit ang pangunahing layunin ay batiin ang anak na babae ni Luyan Chen na bagong silang. Nakipag-usap si Luyan Chen sa kanyang mga kasamahan sandali at bigla na lang iniba ang usapan tungkol kina Mingyu at Duan Ru na ikinahiya ni Mingyu. Nang makita na may damdamin si Mingyu para kay Duan Ru, ngunit hindi naglakas loob na magsalita, nagpasya si Luyan Chen na gumamit ng matinding paraan. Tinawagan si Duan Ru upang pilitin si Mingyu na ipahayag ang kanyang damdamin. Napasubo si Mingyu, sa simula ay balak lang niyang tumawag upang magpahayag ng damdamin, ngunit hindi niya alam kung bakit bigla siyang nagtanong tungkol sa pagpapakasal. Isang malaking hakbang na ikinagulat din ni Duan Ru, ngunit higit sa lahat, pumayag siya sa kanyang alok na kasal. Humihingi lamang ng karagdagang oras upang maghanda. Hindi inakala ni Luyan Chen na ang kanyang kapatid ay malapit nang magpakasal, kaya nais niyang maghanda ng angpao bilang pagbati. Nang pinayagan na siyang bumangon sa kama, mabilis na nagpahatid si Luyan Chen sa nurse sa silid ni Gi Xiao upang bisitahin siya. Sa unang pagkakataon ay nasaksihan niya mismo ang maliit na anak na nakahiga sa duyan. Ang emosyon ni Luyan Chen ay napakasalimuot, ngunit higit sa lahat ay masaya siya. Sa sandaling ito, sinabi ni Gi Xiao na gusto siyang kausapin ng kanyang ina, kaya ibinigay niya ang telepono kay Luyan Chen. Ito ang unang pagkakataon na nakausap niya ang ina ni Gi Xiao, kaya medyo kinakabahan siya, ngunit hindi niya inasahan na kahit seryoso ang babae ay napakagaan at komportable pala nito sa kanyang manugang. Matagal nang naririnig ang pangalan ni Luyan Chen, ngayon na nakausap niya, wala siyang nakitang anumang ikinainisan. Matapos mapagdaanan ang pinakamahirap na panahon ng magkasama, sa wakas ay nakadischarge na rin sina Gi Xiao at Luyan Chen sa ospital sa isang araw. Masaya silang naghatid sa kanilang anak pauwi sa Beijing, at naisip pa ni Luyan Chen ang isang magandang pangalan, si Chuyang, na ibibigay sa kanilang anak na babae. Mabilis na lumipas ang mahigit 2 taon, ngayon ay hinanap ni Gi Xiao ang bahay ni Xiao Sam, ngunit wala na siya roon upang magreklamo tungkol sa kanila ni Luyan Chen. Bukas na ang kanilang mahalagang araw, kaya hindi sila pinapayagang magkita ni Luyan Chen ngayong araw.
Si Luyan Chen sa garahe, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Qin Feng at Haidong ay nagbibiruan at nag-uusap tungkol sa masayang bagay. Nagpasya silang lumabas at maglakad-lakad, ngunit hindi nila inaasahan na si Geek Xiao naman ay may parehong ideya na lumabas kasama si Xiao Sam. Kaya di nagkita ang mag-asawa sa daan, umiti at masayang nagtinginan, at ang tadhana nilang dalawa ay patuloy na humaba. Nagkwentuhan ng kaunti si Geek Xiao at si Xiao Sam ng gabing iyon at naghanda ng matulog upang maging handa para sa mahalagang araw kinabukasan. Ngunit hindi inaasahan na hindi siya makatulog kaya nag-isip na lamang siya. Si Luyan Chen, matapos kumain at uminom kasama ang kanyang mga kapatid, ay hindi rin naiiba sa kanya, patuloy siyang nag-iisip tungkol sa nakaraan. Noong taon na bumalik siya sa Beijing, pinayuhan siya ng kanyang ate na manatili sa Jinan upang manirahan, ngunit ayaw niya dahil sa palaging may pagmamahal kay Geek Xiao na narito. Habang lalo siyang nag-iisip, lalo niyang namimiss ang kanyang asawa, kaya nagmaneho si Luyan Chen sa bahay ni Xiao Sam sa gabi at tinawag si Geek Xiao sa balkonahe upang makita siya. Tulad noong una silang nag-date, ito rin ang tanawin pagkatapos ng 2 taon, nabayaran na ni Luyan Chen ang lahat ng utang. Ngayon ay maaari na siyang maging karapat-dapat na kasama ni Geek Xiao nang hindi siya nahihirapan, iyan lang ang gusto niya. Sa wakas ay dumating na ang umaga ng mahalagang araw, matagal na itong hinintay ni Luyan Chen at Geek Xiao. Si Luyan Chen sa kanyang gwapong suite kasama ang mga best man ay pumunta sa bahay upang sunduin ang nobya, akala nila ay magbibigay sila ng pagsubok bago siya papasukin. Ngunit dahil sa katunayan ay napagdaanan na ni Luyan Chen ang maraming pagsubok upang mapakasalan si Geek Xiao, kaya natural na hindi sila nagawa nito, masaya niya siyang sinundo at nagtungo sila sa simbahan para sa kasal. Nang makita si Geek Xiao sa kanyang wedding dress na papalapit sa kanya, biglang naging napakainit ng kanyang puso. Sa unang pagkikita pa lang nila kay Geek Xiao ay naakit na siya dito. Pagkatapos, dinala sila ng tadhana upang makilala ang isa't-isa. Pagkatapos ng napakaraming bagay na pinagsamahan hanggang ngayon, si Geek Xiao ay parang isang mainit na lugar para sa kanya na balikan. Naantig at napaiyak si Geek Xiao dahil sa talumpati ni Luyan Chen, masaya rin ang lahat ng tao sa ibaba. Naghalikan silang dalawa sa harap ng lahat na nagmamarka ng isang bagong yugto sa kanilang paglalakbay sa pag-ibig. Sa pagtatapos ng seremonya, umupo sila at masayang kumain. Inako ni Xiao Sam ang responsibilidad sa pag-aalaga kay Chuyang upang bigyan ng pribadong oras si Geek Xiao at Luyan Chen. Sa sandaling ito, tumawag si Mingyu kasama ang mga kasamahan sa Zibo upang batiin si Luyan Chen sa kanyang maligayang araw. At nangako rin silang mag-organisa ng isang napaka-espesyal na kasal para sa kanya sa susunod na pagpunta nilang dalawa sa Zibo. Si Haidong dito ay hindi rin nagpatalo sa kasiglahan, kinatawan pa niya si Luyan Chen sa pagsalubong sa mga panauhin. Ayaw niyang malasing si Luyan Chen dahil kailangan pa rin niyang bumalik sa lungsod kinahapunan. Pagkatapos ay unti-unting umuwi ang mga panauhin, nagpalit din sina Luyan Chen at Geek Xiao ng kanilang damit pangkasal. Iniwan si Chuyang kay Xiao Sam upang magkaroon sila ng oras na magkasama at pumunta sa mga lugar na pinuntahan nilang dalawa noon. Dinala ni Luyan Chen si Geek Xiao pabalik sa dating Nuud House na kinainan nilang magkasama. Sa daan ay nakita pa nila ang mga estudyanteng lalaki at babae na mukhang sila noong mga nakaraang taon. Pagkatapos ay sabay-sabay silang bumalik sa paaralan, humiram si Luyan Chen ng bisikleta sa kanyang bayaw at pinalibot si Geek Xiao upang balikan ang kanilang mga alaala. Huminto sa convenience store kung saan unang nagkita silang muli pagkatapos ng maraming taon. Inulit ni Geek Xiao ang eksaktong sinabi niya noon, naaalala mo pa ba ako? At ang sagot ni Luyan Chen ay tulad din ng dati, lumapit siya at marahang hinalikan siya. Sa lahat ng taon na iyon na nagkahiwalay sila, hindi kailanman nakalimutan ni Luyan Chen ang imahe ni Geek Xiao. Noong nasa Zibo pa siya, paminsan-minsan ay sumusulat siya ng sulat para sa kanya. Ngunit ang lahat ay mga sulat na hindi niya maipadala. Hindi niya hinayaang may bumasa para lang maipahayag ni Luyan Chen ang kanyang damdamin. Ngayon ay ganoon din, tulad ng dati, mag-isa siyang nakaupo sa malamig na gabi, inaalala ang nakaraan. Mula noong mga araw na hindi pa niya alam kung sino si Geek Xiao. Sa isang pagkakataon na aksidente siyang nakita na kasama ang kanyang pinsan, tanging si Geek Xiao lang ang napansin niya. Maraming beses din siyang nagtanong sa pinsan upang makilala si Geek Xiao. Sa una nilang pagkikita ay ilang salita lang ang kanilang napag-usapan, ngunit naakit na siya kay Geek Xiao, palaging palihim na gustong mapansin niya. Minsan, habang pauwi si Geek Xiao, hinarang siya ng mga lalaki sa paaralan at inasa. Sa gitna ng gulat, bigla siyang nakarinig ng boses mula sa malayo na nagtatanggol sa kanya, at ang taong lumalapit ay walang iba kundi si Luyan Chen. Pagkatapos noon, walang kamalay-malay na palaging nagiging espesyal ang atensyon ni Geek Xiao kapag may naririnig siyang tungkol kay Luyan Chen. Si Luyan Chen sa labas ay nagpapakita na hindi interesado, ngunit naghanap pa rin ng dahilan upang tulungan ang kanyang pinsan para suportahan si Geek Xiao sa maraming bagay. Napansin siya ni Geek Xiao, ngunit hindi niya naisip na matagal na siyang napansin ni Luyan Chen. Pagdating ng tag-init, nag-alala si Geek Xiao nang marinig na hindi nagparehistro si Luyan Chen sa isang paaralan sa Beijing. Akala niya ay hindi na niya ito makikita pa kaya naghanap siya ng dahilan para tumakbo sa paaralan upang tingnan ang listahan ng pagsusulit, ngunit kakaiba na hindi niya nakita ang pangalan ni Luyan Chen. Dahil sa pagsuway sa kanyang ama, nais niyang pumasok sa Police Academy,
kaya pinalampas niya ang pagsusulit noong taon na iyon. Hindi niya inaasahan na ang tadhana ay nagdala sa kanya upang makita muli si Geek Xiao sa ilalim ng pagiging nakababatang kapatid ni Xiao Sam. Iyon ang nagbigay sa kanya ng dagdag na motibasyon. Pagbalik niya sa paaralan, nagkita silang muli ni Geek Xiao. Sa pagkakataong ito, napansin na nila ang isa't-isa. Si Luyan Chen ang naunang gumawa ng hakbang, gusto niyang samantalahin ang pagpapalitan ng mga test paper at pag-aaral upang madalas na makita si Geek Xiao. At si Geek Xiao naman ay masaya rin kapag natutulungan niya si Luyan Chen. Naging malapit sila hanggang sa dumating ang pagsusulit. Parehong mahusay ang naging pagsusulit ni na Luyan Chen at Geek Xiao. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap, natanggap niya ang kanyang sulat ng pagtanggap sa Police Academy. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang relasyon ay hindi pa umuunlad. Nakarinig siya ng ilang bagay mula kay Haidong. Nagpa siya si Luyan Chen na tumakbo sa ospital at nagpatulong kay Huang Ting na tawagan si Geek Xiao para makipagkita sa kanya. Pagkarinig pa lang ni Geek Xiao sa pangalan ni Luyan Chen, agad siyang tumakbo sa ospital. Inilabas siya ni Luyan Chen at hindi na nagpaliwanag pa. Lihim niyang iniabot ang kanyang kamay at naghihintay lang ng tugon ni Geek Xiao upang kumpirmahin ang damdamin. At tulad ng pinaniniwalaan niya, tinanggap ni Geek Xiao ang kanyang pag-amin. Kaya naging magkasintahan silang dalawa bago siya umalis patungo sa ibang lungsod upang mag-aral. Nagsimula ng malinis ang kanilang pag-ibig. Pinagdaanan ang matatamis at masasakit na bagay habang sila ay long distance. Sa huli, hindi nila nakayanan ang pagsubok kaya naghiwalay. Dito nagtatapos ang mga saloobin sa liham ni Luyan Chen. Huminto siya sa pagsulat, tanging ang katotohanan ng kasalukuyan lamang ang matatanggap niya. Ngunit hindi niya tinitigil ang pag-asam sa araw ng muling pagkikita nila ni Geek Xiao. At sa gabing iyon sa daan patungong Zibo, ang pamilyar na kotse na nagdadala ng kapalaran ni Luyan Chen sa isang direksyon ay papalapit na sa kanya.